Kabanata 1061. Nakakainis na si Doctress. Talagang hindi inilaan ni Yvette na pakasalan si Sean. Wala nang pakialam si Sean sa pag-aasawa. Kung hindi niya ipagpalit ang kanyang kasal para kay Yvette, ngunit alam niya na nagmamalasakit si Yvette. Kaya, nakakuha siya ng diborsyo. Nang marinig niya na sinabi ni Yvette na ayaw niyang magpakasal dahil natatakot siya sa kahihiyan, ano pa ang magagawa niya? Yumuko si Yvette at tumawa, pagkatapos ay tumingin sa kanya ng mainit na may isang pahiwatig ng matagal na pagmamahal sa kanyang mga mata. Inunat niya ang kanyang payat na braso at ibinalot ito sa leeg ng lalaki. Ang kanyang malahalimaw na titig ay nakahok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang malambot, nakamamanghang mukha ay pinindot laban sa kanyang dibdib. Ang kanyang malambot na salita at ang kanyang pagtawa ay pumipilit sa kanyang tainga. Alam ko na nagawa mo na ang lahat na makakaya mo, at lagi kong maaalala ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Kahit na magpakasal tayo, maaari pa rin tayong maghiwalay. Maaari lamang tayong magkasama magpakailanman tulad nito. Naramdaman ni Sean ang isang matalim na sakit sa kanyang dibdib. Malinaw na, ang bawat galaw ng babae ay naging labis sa pag-ibig na hindi niya ma-extricate ang sarili. Gayunpaman, ang bawat salitang sinabi niya ay naghihirap. Lahat ay nais ng isang pamagat, ngunit hindi niya ginawa. Alam ni Sean na ang kanyang panlilinlang ay nakakasakit sa kanya ng masama noon. Inabot niya at hinaila ang babae sa kanyang katawan. Sinuri niya ang bawat pulgada ng kanyang mukha na may nakamamatay na titig. Yvette, alam mo na ang sakit ay kailangang magpakasal sa isang araw. Marahil isang araw, mainggit siya sa mga pamilya ng ibang tao na may mga anak. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang mga salitang sumunod dahil kapag nakita niya siyang lalong malamig na titig, bigla niyang hindi maihatid ang kanyang sarili sa isang salita. Ang gulat na naramdaman niya sa kanyang dibdib ay labis na labis. Si Yvette ay tiyak na pinakawalan ang kanyang braso at malamig na balot ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan. Masarap ang kanyang pulang labi. Ang kanyang mga mata ay maliwanag ngunit walang awa habang binabalot niya ang mga sulok ng kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Magandang riddance. Hindi ako kumakapit sa iyo. Kung nais mong magpakasal, huwag mag-atubiling gawin ito. Mailalabas lang natin ang nakakasukalam sa buhay ng bawat isa. Sa oras na iyon, dapat na naubos ni Yvette ang lahat ng kanyang pagnanasa at pagmamahal. Ang pagpapadala sa kanya palayo ay isang kaluwagan din. Malaki ang mukha ni Sean. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado at matigas. Dahil magkasama silang bumalik, naisip ni Sean na ang walang muwang, masigla, at madamdamin na si Yvette na nagmamahal sa kanya hanggang sa kamatayan ay babalik sa kanya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Si Yvette sa harap niya ay kakaiba. Mahal pa rin siya ni Yvette, ngunit walang ilaw sa kanyang mga mata. Hindi na siya nag-post sa kanyang personal na buhay at mga kaibigan, at hindi na niya inaasahan ang kanyang mga regalo at pagpapakita. Nang tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagdala ng isang bakas ng lamig at detachment, ngunit sa isang sulyap ng isang mata, siya ay tulad ng dati, tulad ng isang nakakainis na si Doctress. Kapag sila ay magkasama, siya ay masigasig sa kama, ngunit sa labas ng kama, si Yvette ay walang malasakit sa kanya. Para bang hindi mapigilan para sa kanya na manatiling sandali. Paminsan-minsan, kapag siya ay nasa isang mabuting kalagayan, siya ay mag-coke sa kanya, at magugulat siya. Hindi masabi ni Sean kung ang tao sa harap niya ay talagang Yvette. Ang kanyang tingin ay malabo at komplikado, at ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig. Hindi mo nais na pakasalan si ako dahil sa alyansa ng iyong kasal sa pamilyang Sheldon. Kung ito ay si Lance Sheldon, ikakasal ka sa kanya, di ba? Alam ni Sean ang sagot, ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng paglilinaw. Pinahihirapan lang niya ang kanyang sarili. Tumawa si Yvette na may isang pahiwatig ng lamig. Alam mo na ang sagot, gayunpaman nagtatanong ka pa rin. Hindi ito dahil sa pamilyang Sheldon. Kung may iba pa, hindi ko tatanggihan ang pag-aasawa. Mag-asawa ako kahit sino ngunit ikaw. Ang kanyang mga salita ay tulad ng isang kutsilyo na sinaksak ng kaunti ang kanyang puso. Nahihikayat mo muna ako. Kapag magkasama tayo, tatawagan tayo na pagdarayan ng mag-asawa. Ang mga manloloko ay hindi dapat magtapos ng maayos, kaya't makakasama na natin tulad ng nakikita nating akma. Huwag masira ang isang bagay na sagrado tulad ng pag-aasawa. Pagkatapos nito,
Ngumiti si Yvette, lumingon, at lumakad siya upang lumabas. Kabanata 1062. Mahal na mahal ko siya. Sa sandaling ito, ayaw ni Yvette na magsabi ng isa pang salita. Dahil gusto ni Sean ang pag-aasawa, pagkatapos ay maaari siyang maghanap ng iba. Hindi siya papakasalan ni Yvette. Mahal niya siya, ngunit kinasusuklaman din niya ito. Wala silang mga resulta. Upang maibigay ang lahat upang makipag-ugnay muli sa kanya ay ang kanyang limitasyon. Isang buong minuto ang lumipas. Si Yvette ay tamad na nakaupo sa sofa upang manood ng TV, ngunit hindi siya nakarehistro ng anumang napanood niya. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, ngunit nanatili siyang kalmado at nagmamay-ari sa sarili. Ang susunod na segundo, ang katawan ni Sean ay nagpalabas ng isang pag-alit na chill habang siya ay lumakad sa harap ni Yvette at umalis. Ang tunog ng slamang ng pintuan ay napakalakas. Hindi nagmamalasakit si Yvette, ngunit ang kanyang puso ay tulad ng isang malaking bato na nahulog sa ilalim ng dagat ng walang mga ripples. Pagkalipas ng ilang minutes, pinigilan ni Sean ang kanyang komplikadong emosyon, muling binuksan ang pintuan na babalik. Nang hindi nakikipag-usap sa kanya, dumiretso si Sean sa silid tulugan upang matulog. Kumurap si Yvette at malamig na snort. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang tingin at kinagat ang kanyang mga labi. Alam niya na hindi sila makakabalik sa nakaraan. Ang kasosyo sa kasal ni Sean ay hindi rin siya magiging kanya. Dahan daw ang huminga si Yvette at hinatak ang kanyang mga labi. Kalimutan mo ito, mula nang bumalik siya, ikompromiso ko lang siya muna. Pagkatapos ay pinatay niya ang TV at naglakad papunta sa silid tulugan. Dahan daw ang lumakad si Yvette at tiningnan ang lalaki na nakahiga sa kanyang tagiliran sa kama, na nagpapanggap na natutulog. Nagsimula siyang maghubad. Gagawin niya ito sa kanyang sariling paraan. Madilim ang gabi. Ang iba't ibang mga komento sa online ay bago. Ang bagay ni Kay at Julie ay paulit-ulit na dinala. Sa wakas, kapag ang mga bagay ay unti-unting nagpapatatag, inilagay ni Dominic ang matinding presyon kay Kay upang gumawa ng pahayag sa harap ng publiko. Si Kay ay orihinal na hindi nais na pag-usapan ang kanyang relasyon sa harap ng lahat, lalo na dahil si Julie ay sumailalim sa cyberbullying. Hindi ito magagawa sa kanya ng mabuti. Gayunpaman, tila hindi nagmamalasakit si Julie. Matapos makuha ang pahintulot ni Julie, sa wakas ay sumang-ayon si Kay sa kahilingan ni Dominic. Pinili ni Kay ang isang napakadirektang paraan upang gawin ito. Nag-post siya ng larawan ng kanilang dalawa na nakasuot ng singsing na mag-asawa na may caption, "Ang aking kasintahan. Mahal na mahal ko siya. Mangyaring mahalin at pangalagaan siya tulad ng ginagawa mo sa akin." Itinali ni Kay si Julie sa kanyang sarili at handa na ibahagi ang karangalan at kahihiyan. Inihanda si Dominic para dito at gumawa ng isang malaking pakikitungo tungkol sa baluktot at mahalagang pag-ibig sa pagitan ng dalawa sa media. Ilang sandali, maraming mga netizens ang sumasalamin sa kanila, at nakatanggap din sila ng mga pagpapala ng iba. Ang mga nagtanong sa hype ay unti-unting kumupas. Ang aking kamag-aral ay binubo lang ang tsaa. Si Julie Nixon ay nakikipag-date kay Kay pabalik sa unibersidad. Matapos makaranas ng labis, maaari pa rin silang magtapos ng magkasama. Napakahusay na mga tao ay palaging nakakaakit ng bawat isa. Sina Julie Nixon at Kay ay tulad ng isang mag-asawa sa isang serye sa TV. Ngayon maniwala ka ulit sa pag-ibig. Talagang sinadya nilang maging. Nagtapos silang magkasama pagkatapos ng napakaraming twists at liko. Narinig ko na si Julie Nixon ay ang BFF ni Nicole. Ang kanyang BFF at ang kanyang kapatid ay magkasama ngayon. Gusto ko talagang maging BFF ni Nicole. Bilang matandang tagahanga ni Kay, gusto ko lang sabihin, basta masaya ka, Kay. Inaasahan kong mabilis na lumabas si Julie mula sa nakaraang trauma. Ang psychopath Roman na iyon ay maparusahan sa lalong madaling panahon. Ang nasabing isang scumbag ay dapat na pumunta lamang sa kamatayan. Malalaman mo na si Julie ay hindi ganoong uri ng tao kapag nakita mo ang pag-uugali ni Nicole. Otherwise, bakit isusuko ni Nicole ang lahat upang maprotektahan si Julie? Si Julie ay abala sa opisina buong araw. Sumang-ayon siya para kay Kay na tumugon sa publiko, ngunit wala siyang lakas ng loob na basahin ang mga online na komento mismo. Nagiging madilim ang langit. Umalis si Julie sa opisina at naglakad papunta sa lobby.
Nakita niya ang isang malagkit na sports car na nakapark sa pasukan na may matangkad at gwapong lalaki na nakatayo sa harap ng kotse. Nakatayo siya ng matangkad at may mga nakamamanghang tampok. Ang araw ay tinakpan ang kanyang katawan. Ang bawat solong frame ay tulad ng isang pino na larawan. Nang makita ni Kay si Julie, ngumiti siya ng malawak at kumaway sa kanya. Dumating ako upang kunin ka mula sa trabaho. Sumigaw siya na parang natatakot na hindi siya marinig ng iba. Kabanata 1063. Kung gaano kagalang-galang. Nagyelo si Julie. Ang kadiliman sa kanyang puso ay biglang nagwasak. Si Kai ay sobrang brazen, kaya bakit siya dapat mag-cower sa bawat pagliko? Ibinaba ni Julie ang kanyang ulo at natawa sa sarili dahil sa pag-aalala tungkol sa wala. Sinabi sa kanya ni Nicole na huwag mag-alala, ngunit hindi naintindihan ni Julie hanggang sa sandaling ito na ang lahat ng mga hadlang na naisip niya ay lamang na binabagsak niya ang sitwasyon. Madilim ang langit nang walang isang solong bituin. Ilang beses nang hiniling ni Ian si Nicole bago siya pumayag na dumalo sa isang pribadong partido. Kaya, maaari lamang tanggalin ni Nicole ang date ng hapunan na orihinal na nakasama niya kay Clayton at nagbago sa isang simpleng damit bago siya umalis. Ang ilaw at mga anino ay umiikot, at ang mga ilaw ay kumikislap. Naghintay si Ian sa pintuan at nagyayelo hanggang sa kamatayan habang naghihintay kay Nicole, na huli na dumating. Naglakad siya gamit ang isang buntong hininga at binuksan ang pintuan para sa kanya. "Milady, ikaw ay isang buong 20 minutong huli." Sinulyapan ni Nicole as kanya ng basta-basta at nagretort ng isang tuwid na mukha, alingginang ang hindi naging fashionably sa huli. Hindi nagsalita si Ian. Kung ang ibang mga kababaihan ay nangahas na maghintay sa kanya ng higit sa 5 minuto, hindi na niya ito makikilala muli. Gayunpaman, si Nicole ay isang pagbubukod. Sumuko si Ian sa kanya mula noong bata pa sila. Anong uri ng partido ito? Kung ito ay isang partido sa negosyo, hindi malalaman ito ni Nicole. Sumagot si Ian, kaarawan ni Lance. Wala siyang mga kakilala sa West City, at nakilala ko lang siya ilang araw na ang nakakaraan, kaya't sumali ako sa saya. Huminto si Nicole sa kanyang mga track habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Bakit ka nagreaksyon ng ganyan? Nagulat si Ian at nagpatuloy, ang aming maliit na Miss Quimby ay hindi alam kahit na naruroon para sa kaarawan ng kanyang kasintahan. Kung hindi tayo tumayo, iyon ay hindi na magalang sa mga Sheldons. Tumahimik si Nicole at agad na may halo-halong damdamin. Gusto talaga niyang lumingon at umalis. Si Ian Carter ay isang tanga. Paano niya hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito kung hindi dumalo si Yvette sa kaarawan ng kanyang kasintahan? Sinumpa siya Nicole ng 1,000,000 beses sa kanyang puso. Nakita niya pagkatapos na lumabas si Lance habang nakikipag-usap siya at tumawa sa isang tao. Nang makita ni Lance si Nicole, bahagyang nagyelo siya at naglakad ng may ngiti. "Miss Stanton, salamat sa pagdating mo. Mayroon lamang akong karangalan na ito dahil kay Ginoong Carter." Agad na muling binawi ni Nicole ang kanyang pag-iingat at magalang na nagbiro sa kanya. "Dumating ako rito upang hilingin sa iyo ng isang maligayang kaarawan, Ginoong Sheldon. Huwag magbigay ng kredito kay Ginoong Carter." Tumawa si Ian. "Tama, lahat tayo ay magkaibigan, kaya huwag magalang, Ginoong Sheldon." Si Lance ay mature at matatag kapag siya ay networkang. Agad niyang inanyayahan sila. Marami sa mga panauhin ay mga tao sa bilog, kaya maraming mga pamilyar na mukha. Bumantong hininga si Ian. Si Lance ay talagang may isang kamay sa ito. Nakarating lamang siya sa West City para sa isang maikling panahon, ngunit pinupuri na siya ng mga tao sa bilog. Pinaihit ni Nicole ang mga mata sa kanya. "Umupo na lang tayo at umalis ng matagal. Huwag kang makihalubilo ng labis." Natatakot siya na banggitin nila si Yvette at magiging awkward ito. Ano ang pagmamadali? Sinusuri ka ba ni Clayton? Kailangan mong tumayo ng matatag sa iyong posisyon. Nabigo si Ian na si Nicole ay walang pag-ikot. Hindi nagsalita si Nicole habang nilabanan niya ang isang salpok na sampin kay Ian. "Nicole." Isang malambing at malalim na tinig ang nagmula sa likuran na nagbigay sa kanya ng pamilyar na komplikadong pakiramdam. Ito ay si Eric Ferguson. Tumalikod si Nicole sa gilid at nakita siyang nakatayo doon, nakatingin sa kanya ng isang malamig at malalim na tingin. Malalim at pinigilan si Eric.
Nakita rin ni Ian si Eric at nakataas ang isang kilay. Ano ang isang pagkakaisa? Narito rin si Ginoong Ferguson. Si Lance ay medyo kagalang-galang. Ang mga mata ni Eric ay naayos sa katawan ni Nicole. Lumakad siya at pinilit ang isang ngiti. Maraming mga salita na nais niyang sabihin sa kanya, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Alam ni Eric ang bawat galaw ni Nicole. Gayunpaman, mas alam niya, mas mahirap ito para sa kanya dahil sa bawat minuto na kasama niya si Clayton, nagseselos si Eric na siya ay nag-iisa. Sinubukan ni Eric na kalimutan si Nicole ngunit hindi mapakinabangan. Ang mas sinubukan niyang kalimutan siya, mas naalala niya ito. Kabanata 1064. Si Ginang Ferguson ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ang pagkakaroon ng mga buto ni Eric ay bumagsak sa buong oras. Nang marinig ni Eric na anyayahan ni Ian si Nicole, dumating si Eric upang subukan ang kanyang swerte. Sa hindi inaasahan, si Nicole ay talagang nakatayo sa harap niya. Ako ay nasa isang paglalakbay sa negosyo sa ibang bansa, ilang oras na ang nakakaraan at hiniling na magdala sa iyo ng isang regalo. Bakit hindi mo ito tinanggap? Pinigilan ni Eric ang labis na emosyon. Maingat niyang napili ang mga red along iyon ayon sa paboritong estilo ni Nicole. Paano niya hindi gusto ang mga ito? Pinilit ni Nicole ang isang ngiti at sinabi sa isang magalang at malamig na tinig, paano ko tatanggapin ang mga regalo mula sa iyo nang walang dahilan? Hindi ito angkop. Ang isang pangungusap ay naglalagay ng isang malinaw na hangganan sa pagitan nila. Ang ekspresyon ni Eric ay nagbago ng ilang beses. Bahagyang bumagsak ang kanyang mga mata. Nailigtas ba ang anak ni Clayton? Tumanggaw si Nicole. Sa kabutihang palad, okay lang siya. Napansin ni Eric na si Nicole ay walang pahiwatig ng pasasalamat. Marahil ay pinaghihinalaan niya na may pribadong pakikitungo sina Eric at Isaac Sloan. Ang mukha ni Eric ay lumubog pa. Ang background ng pamilya ng Sloan ay komplikado. Huwag masyadong padalos-dalos. Ngumiti si Nicole. Salamat sa paalala. Si Eric ay nakaramdam ng paghinga ng ilang sandali nang biglang, isang hindi masyadong pamilyar na tao na tinapakan sa tabi niya. Ginoong Ferguson. Ito ay isang mahabang panahon. Hindi ba ito Ginang Ferguson? Ang taong iyon ay nagtatrabaho sa Atlanta, ngunit ang kompetisyon ay mabangis dito, kaya't iniwan niya ang pagkatalo at sinundan ang isang mayamang babae sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng ilang pakikitungo kay Eric noon, kaya natural, nakita niya ito na si Ginang Ferguson na hindi pinapabore ni Eric. Bahagyang sumimangot si Nicole habang tinitingnan niya ang estranghero na ito na may hindi inaasahang pagpapahayag. Sumimangot si Eric at tiningnan ang taong ito na lumitaw. Ikaw. Ginoong Ferguson, nagkita tayo 3 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, nagpunta ako sa iyong tanggapan upang isumite ang panukala ng proyekto at naghihintay ka sa silid pahingahan. Naghihintay din si Ginang. Personal kang dumating upang iwanan mo ako ng panukala ng proyekto sa iyo. At that time, that man wondered why Eric's wife would wait in line to see Eric. Thus, the man had a deep impression of Nicole. He even wanted her to help put in a few good words to Eric, but later, the project proposal was rejected. Iyon ay nang malaman niya na si Ginang Ferguson ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Malinaw na hindi inaasahan ni Eric. Malalim ang kanyang mukha, at walang bakas ng sorpresa o gulat sa kanyang mukha. Nagbago lamang ang ekspresyon niya nang marinig niya na naghihintay din si Nicole sa kanya sa silid pahingahan. Wala nang ganoong uri ng senaryo sa hinaharap. Nang marinig ni Nicole na binanggit ito ng lalaki, naalala niya na mayroong isang insidente. Bumalik noon, alam ng taong iyon na siya ay si Ginang Ferguson at sinubukan ang hirap na i-flatter siya, sinusubukan na sabihin sa kanya ang ilang magagandang salita para sa kanyang sarili. Napangiti lamang si Nicole dahil ang kanyang katayuan ay hindi kasing ganda ng mga empleyado sa kumpanya ni Eric. Kaya, wala siyang magagawa. Hindi rin niya nais na mag-isip tungkol sa mga mapagpakumbabang araw. Ginawa nitong nais na iwanan ang higit pa. Ang lalaki ay tumingin sa 2 nakamamanghang tao na nakatayo ng magkasama at sinaksak sila. Si Ginang Ferguson at Ginoong Ferguson ay talagang isang mahusay na tugma na mahal ang bawat isa. Sa palagay ko ay ikaw ay isang modelo lamang ng mag-asawa. Tumawa si Ian sa isang tawa sa gilid. Ayaw niyang sabihin. Ang mukha ni Nicole ay glum.
Tulad ng malapit na niyang buksan ang kanyang bibig upang ipaliwanag ang kanilang kasalukuyang relasyon, bigla siyang nakarinig ng isang mainit at malalim na tinig na nagmula sa likuran. Natatakot ako na hindi mo na naibentid ang pagkakakilanlan niya. Hindi siya Mrs. Ferguson. Nagulat si Nicole. Naglakad na si Clayton at maayos na hinayla siya palayo sa kamay ni Ian at hinawakan ang kanyang baywang. Inaangkin niya ang soberanya. Lahat ay natural. Si Eric ay orihinal na nasa isang mabuting kalagayan, ngunit sa sandaling lumitaw si Clayton, ang mga mata ni Eric ay agad na naging madilim at malamig. Kabanata 1065. Isang makatuwirang paliwanag. Isang chill ang nakakabit ng katawan ni Eric. Ang tingin ni Eric ay malamig at nakamamatay habang tinitigan niya ang kamay ni Clayton na humahawak sa manipis na baywang ni Nicole. Gusto talaga ni Eric na i-chop si Clayton. Ang taong kabaligtaran ay nagsalita sa sorpresa. Hindi siya ginang Ferguson. Ako. Hindi ako nagkakamali, di ba? Tumingin ulit siya kay Nicole. Bagaman ang pag-uugali ni Nicole ay naging medyo maskul, ang kanyang mga hitsura ay napakaganda pa rin na nag-iwan ito ng isang malalim na impresyon sa iba. Paano niya nakilala ang maling tao? Ngumiti si Clayton. Siya ay banayad at katamtaman, ngunit may isang hindi malinaw na lamig sa kanyang tono. Ito ang aking kasintahan. Wala siyang kinalaman kay Ginoong Ferguson. Tiningnan ni Clayton si Eric, nahok ang kanyang mga labi, at dahan daw ang kinuha ang kamay ni Nicole habang ngumiti siya. Narito ang mabuting kaibigan mo. Gusto mo bang pumunta at kamustahin? Nagyelo si Nicole, kaya itinaas ni Clayton ang kanyang baba. Kasunod ng kanyang direksyon, nakita ni Nicole si Livia, na kumakaway kay Nicole. Ngumiti si Nicole at hindi na makapaghintay na iwanan agad ang nakakagulat na sitwasyon na ito. Oo naman, lumipas tayo. Tumingin si Nicole kay Eric at tumango, pagkatapos ay umalis kasama si Clayton. Nag-click si Ian sa kanyang dila at hindi inaasahan na ang kanilang relasyon ay umunlad sa gayong banal na bilis. Noong una silang nagsimulang makipag-date, ang kanilang mga oras ay malinaw na hindi magkasya ng maayos. Ang taong naiwan ay tumingin sa pag-alis ni Nicole. Nakilala ba talaga niya ang maling tao? Bigla siyang tumingin ng kaunti. Ginoong Ferguson, nakilala ko ba ang maling tao? Ang mukha ni Eric ay madilim, at malamig ang kanyang mga mata habang pinigilan niya ang kanyang panloob na galit. Malamig siyang nagsalita. Tama ka. Siya si Ginang Ferguson. Matapos sabihin iyon, lumingon si Eric at umalis. Wala nang punto sa pananatili dito. Si Clayton ay nangahas na sumalungat sa akin nang walang kamali-mali. Iniisip ba niya na hindi ako maglakas loob na hawakan siya? Tila ito ay tungkol sa oras. Tumayo ang lalaki doon sa pagkalito. Tama ako. Si Mrs. Ferguson ay naging kasintahan ng iba. Ano ang narinig ko? Si Nicole ay tumingin sa mga patagilid at si Clayton, na banayad at kalmado na may magalang na ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi. Kahit papaano, medyo nagkasala si Nicole. Pagkatapos ng lahat, tinanggihan ni Nicole ang kanyang date ng hapunan, lamang sa kanya muli dito. Lahat ito dahil sa sinumpaang Ian. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at binasa ang lalamunan niya. Ah! Anong coincidence, ha? Tumahimik sandali si Clayton. Tumingin siya sa kanya at kulutin ng bahagya ang mga sulok ng kanyang mga labi. So, ngayon gusto mong kamustahin ako? Hindi nagsalita si Nicole. Si Clayton ay nagpakawala ng isang malalim na pagtawa mula sa kanyang dibdib at sinabi sa isang solemn na tono, Miss Stanton, inaasahan kong bibigyan mo ako ng isang makatuwirang paliwanag. Tumahimik si Nicole at ibinaba ang boses niya. Iginiit ni Ian na lumapit ako, at hindi ko inaasahan na makilala si Eric dito. Sinulyapan siya ni Clayton at hindi gumawa ng tunog. Dumating sila sa harap ni Livia. Mukhang maayos si Livia. Ang kanyang mukha ay kumikinang at masaya, at ang kanyang mga paggalaw ay mas tiwala. Ang kanyang law firm ay mahusay na ginagawa, at tuwing kalahati ng isang buwan, siya ay magbabalik sa isang detalyadong ulat kay Nicole. Kahit na minsan ay nahulog si Livia. Ang pagkakaroon ng lumahok sa maraming iba't ibang mga palabas, si Livia ngayon ay may kaunting mga tagahanga. Naging regular siyang panauhin dahil sa kanyang natitirang pagganap at mataas na katalinuhan. Lahat ito ay salamat sa tulong ni Nicole na nakarating si Livia sa kinaroroonan niya ngayon. Nicole, Ginoong Sloan, kung ano talaga ang nagkataon.
Tumanggo si Clayton at pinakawalan ang kamay ni Nicole. Siya ay may magandang pakiramdam na mag-iwan ng sapat na pribadong puwang para sa mga kababaihan. Kayong mga kababaihan ay maaaring makipag-chat. Pupunta ako at kumusta sa isang matandang kaibigan. Tumanggo si Nicole. Hinawakan ni Clayton ang kanyang kamay at tiningnan siya ng malalim na tingin. Pupunta ako at pipiliin ka mamaya, pagkatapos ay babalik tayo. Bagaman ito ay isang katanungan, ang kanyang mga mata ay may nakatagong kahulugan. Kailangang sumang-ayon si Nicole kahit na ayaw niya. Tumanggo siya ng ulo dahil ayaw niyang bumalik sa tulala na iyon. Kabanata 1066. Coax me. Sa sandaling umalis si Clayton, sinulyapan ni Livia ang kanyang likuran at sinabing, binabati kita. Ngumiti si Nicole. Salamat. Bakit wala si Nathaniel? Bagaman ang pag-iibigan ni Livia at Nathaniel ay pinananatiling lihim at hindi nakalantad, ayon sa karakter ni Nathaniel, tiyak na susundin niya si Livia. Ngumiti si Livia. Abala siya sa paghahanda ng palabas sa set, kaya dumating siya sandali at umalis na ngayon. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Mukhang ang dalawa sa kanila ay may magandang relasyon. Ang dalawang kababaihan ay nag-uusap ng matagal. Bumalik si Clayton at sinulyapan si Nicole, na agad na naintindihan. Nagpaalam si Nicole kay Livia at nagpaalam din kay Lance bago siya umalis. Sa kotse. Binuksan ni Nicole ang bintana ng kotse para sa ilang hangin, ngunit isinara ni Clayton ang bintana at tiningnan siya. Medyo malamig pa rin sa gabi, at may suot ka ng kaunti. Gusto mo bang magtapos sa ospital? Bagaman ang mga salita ng pagsisi, ang kanyang tono ay walang magawa at doteng. Tumawa si Nicole. Hindi ka nagagalit anymore. Noong nasa loob sila ng mas maaga, malinaw na medyo nagagalit si Clayton. Bumantong hininga ang lalaki. Ako, ngunit hindi mo alam kung paano ako hiwali, kaya maaari ko lamang talakayin ang aking sarili. Nagyelo si Nicole, pagkatapos ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkakasala. Coax him. Napaka-awkward. Isang bata lamang ang kakailanganin ng coaxing. Sinulyapan siya ni Clayton ng sulok ng kanyang mga mata at huminto. Medyo tuyo at mapait ang boses niya. Bakit hindi mo ipinaliwanag sa simula? Tumangala si Nicole at agad na gumanti. Nag-isip pa rin si Clayton sa taong nagkakamali kay Nicole sa pagiging ginang Ferguson kanina. Hindi ko alam kung sino ang taong iyon sa una. Malapit ko nang ipaliwanag kung kailan ka nakarating. Nag-atubiling sandali si Nicole at inabot ang paghatak sa kanyang shirt. Kaya, ano ang dapat kong gawin upang mapuspos ka? Alam ni Nicole na palaging itinutulak ni Clayton ang kanilang relasyon pasulong. Nasiyahan siya, ngunit hindi ito patas sa kanya. Seryoso siyang tinanong ni Nicole. Bahagyang nanginginig ang dibdib ni Clayton. Ang kanyang titig ay nag-flick, at tumitig siya ng diretso. Patuloy siyang nagmaneho, ngunit sa sandaling iyon, halos sumabog siya sa preno. Ang kanyang mukha ay bahagyang panahunan, ngunit ang mga sulok ng kanyang mga labi ay tumaas. Siya ay may isang mainit at malambot na ngiti na parang sulit ang lahat. Hindi sumagot si Clayton hanggang sa mawak niya ito sa itaas ng pintuan. Nang papasok na lang si Nicole, kinuha ni Clayton ang kanyang palso at hinaplos ang loob ng kanyang palso habang tinitingnan niya ito ng malalim. Bigyan mo ako ng halik. Natigilan si Nicole. Namula ang mga mata niya. Pagkatapos lamang ay naalala niya na ito ang paraan na nais ni Clayton na hayin siya. Ito ay lamang na ang kanyang reaksyon ay medyo huli na, di ba? Bukod dito, ang kahilingang ito ay medyo. Napansin ni Clayton ang pag-aalangan ni Nicole, kaya ngumiti siya at hinaplos ang ulo. Kalimutan mo ito. Hindi pa ito ang tamang oras. Pumasok ka. Ang kanyang tinig ay banayad at kaaya-aya, na parang ang kondisyon na hiniling niya sa kanina ay hindi ang kanyang mga salita. Tumalikod si Clayton at inilaan muna sa itaas upang hindi siya makaramdam ng awkward. Gayunpaman, hindi inaasahang humakbang si Nicole, pinatong ang kanyang mukha, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinalikan siya. Ang kanilang mga tibok ng puso ay tila huminto sa instant na iyon. Ang kanyang malambot, nanginginig na labi ay maingat na nakarating sa kanyang mainit na labi. Binigyan niya siya ng isang light peck at nais na bitawan. Sa susunod na segundo, isang braso ang mahigpit na nakabalot sa kanyang baywang upang maiwasan siyang umatras at dalhin siya patungo sa kanyang katawan.
Ang kanyang halik ay lumusot sa kanyang mga labi ng labis na parang gusto niya na maging eksklusibo sa kanya. Mabigat ang kanyang paghinga, at ang kanyang hininga ay mainit. Sa oras na ito, wala siyang pahiwatig ng maginoong pagpigil o pag-iingat. Ang hindi makontrol na posibilidad sa kanya ay sumabog sa isang ilog sa oras na ito. Naramdaman ni Nicole ang kanyang buong katawan na tinglang tulad ng nakuha niya ang isang electric shock. Ang kanyang puwersa na itulak siya palayo ay tila mahina, kaya maaari lamang siyang pilitin na sundan siya. Kabanata 1067. Hilingin na makita ang mga tagapangalaga. Unti-unting, nadama ni Nicole na ang kanyang paghinga ay nagsisimula upang maging mahirap. Noon lamang dahan-daw ang pinakawalan ni Clayton ang mga labi ni Nicole. Ibinaba niya ang kanyang tingin upang tumingin sa kanya. Si Nicole ay namumula at huminto ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang tubig na kailan awan. Ang kanyang mga labi ay kasing maliwanag at pula na parang may smeared lip gloss sa kanila. Ang madilim na mata ni Clayton ay naayos sa mukha ni Nicole. Hindi niya sinasadyang inabot ang hawakan ang kanyang mga labi. Halos nawalan siya ng kontrol. Ang kanyang titig ay nagtitiis at pinigilan, at ang kanyang tinig ay malabo at malalim. Gusto ko ito kapag pinupukaw mo ako ng ganito. Alalahanin mo na sa hinaharap. Agad na pinainit ang mukha ni Nicole. Hindi talaga niya ito pinipigilan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, mabangis na itinulak siya palayo, lumingon, tumakbo, at isinara ang pintuan sa isang paggalaw ng likido. Si Clayton ay may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Nahihiya siya. Kinabukasan, nagising si Nicole ng ganap na mainit ang araw. Nakita niya na maraming mga hindi nakuha na tawag mula kay Logan at iba pang hindi pamilyar na mga numero. Ni-muted ni Nicole ang kanyang telepono, kaya hindi niya narinig ang mga tawag. Tumawag siya pabalik. Kinuha ni Logan at sinabing, "Pangulo, ngayon lang, nakipag-ugnay sa akin ang paaralan sa pamamagitan ng telepono na nagsasabing ang guro ni Lil Michael ay nagtanong sa iyo na puntahan." Bilang katulong ni Nicole, hindi magulat si Logan kahit na ano ang mayroon si Nicole, ngunit ang bagay na ito ay talagang nagulat sa kanya sa core. Totoo na sina Nicole at Clayton ay nakikipag-date, ngunit paano dumiretso ang guro ni Lil Michael kay Nicole? Bakit hindi nila nakipag-ugnay kay Clayton? Hindi naintindihan ni Logan. Tumigil si Nicole sa 4A sandali. Nagulat din siya. Itinambay ni Nicole ang telepono at tinawag si Clayton, ngunit hindi siya sumagot. Sa susunod na segundo, nakatanggap siya ng isang text message mula sa kanya na may paliwanag. "Nasa isang pulong ako ngayon. May mali. Tila napakahalaga ng pagpupulong." Kung hindi man, sasagutin ni Clayton ang kanyang mga tawag. Tumahimik si Nicole at sumagot. "Nope." Matagal na niyang itinuring si Lil Michael bilang pamilya, kaya naisip niya na mas mahusay na pumasok muna sa paaralan. Nang dumating si Nicole sa paaralan, magalang na tinanggap siya ng guro sa loob. Ang mga guro sa pang-internasyonal na paaralan ay lubos na bayad na mga propesor mula sa mga sikat na paaralan sa ibang bansa, kaya hindi sila sensitibo sa pagkakakilanlan ni Nicole. Inilipat ni Lil Michael ang kanyang mga maikling binti habang nakaupo siya sa isang upuan. Nang makita niya siyang papasok, maligaya siyang tumakbo. "Pretty lady, miss na kita." Bumagsak si Nicole at binigyan siya ng yakap. "Namimiss din kita." Nakita ng guro ang gayong maginhawang eksena at ngumiti ng disente. Mangyaring magkaroon ng isang upuan. Kinuha ni Nicole ang kamay ni Lil Michael at umupo sa upuan. "Aniya, lumipat lang si Lil Michael dito. Maaaring siya ay medyo hindi komportable, ngunit siya ay matalino, masigla, at mahusay na ipahayag ang kanyang sarili." Hindi pa siya naging isa upang umayon. Ang guro ay nagyelo at tumanggo sa kasunduan. "Oo, masigla siya." Ngumiti si Nicole at hinaplos ang ulo ni Lil Michael. "Oh, tama. Ano ang hiniling mo sa akin na lumapit?" Tumahimik ang guro at nakalimutan na almost ang pangunahing layunin. "Kapatid ka ni Michael." Tumanggo si Nicole. "Ano ang kailangan?" Tumanggo ang guro. Bagaman mukhang mayroong isang malaking agwat ng edad, hindi pangkaraniwan para sa mga families na makakaya na pumunta sa isang paaralan na tulad nito upang magkaroon ng gayong mga kapatid sa kanilang pamilya. Karaniwan ito sa mga dayuhang bansa. Ang iyong kapatid na si Michael ay may salungatan sa isang kamag-aral. Maraming beses na sumigaw ang batang babae.
Upang maiwasan ang pag-iwan ng isang traumatikong karanasan para sa kanya, nais kong hilingin sa mga magulang ng magkabilang panig na makipag-ayos kung paano malulutas ito. Tumahimik si Nicole. Paano ito isang negosasyon? Malinaw na nais lamang nilang humingi ng tawad si Lil Michael. Tumingin siya kay Lil Michael, ngunit ang batang lalaki ay mukhang walang malasakit. Wala akong ginawa na mali, magandang ginang. Tumahimik si Nicole. Alam niyang hindi tumalon sa mga conclusion. Kung gayon, maaari ba nating anyayahan ang mga magulang ng batang babae na lumapit upang matugunan at suriin kung ano ang nangyari? Kung may mali si Michael, natural na malulutas natin ito ng naaayon. Kabanata 1068. Ang iyong anak na babae. Hindi naniniwala si Nicole na may ginawa si Michael na mali dahil lamang sa ilang mga salita na galing sa guro. Iyon ay dahil alam niya kung gaano katindi si Michael. Tumanggo ang guro at tiningnan ang kanyang telepono. Mangyaring maghintay sandali. Ang ama ng batang babae ay nakarating lamang sa pasukan. Pupunta ako at kukunin siya. Tumanggo si Nicole. Sa sandaling umalis ang guro, nag-aalangan si Nicole kung sasabihin kay Clayton tungkol dito. Kinuha ni Lil Michael ang kanyang kamay at nagsalita na parang nakikita niya ang kanyang pag-aalangan. Hinikayat siya. Ito ay tulad ng isang maliit na bagay. Naniniwala ako na maaari mo itong malutas, kaya huwag sabihin sa aking tatay. Kailangan nating maging mature na tao. Si Nicole ay hindi nagsasalita at curly ang kanyang mga labi. Dahil sinabi na ni Lil Michael, ano pa ang masasabi niya? Sige na. Hindi nagtagal. Pumasok ang guro kasama ang isang babaeng mag-aaral at ang kanyang ama. Ang babaeng mag-aaral ay may isang bilog na chubby na mukhang napakakaibig-ibig. Ang ama sa likuran niya ay tumingin sa kanyang ika-50, ngunit siya ay napapanatili at mukhang matikas. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay hindi masyadong nasisiyahan dahil ang kanyang anak na babae ay pinalubha. Ito ang kapatid ni Michael, at ito ang ama ni Pearl. Ipinakilala sila ng guro sa bawat isa. Tumanggo si Nicole sa pagbati, ngunit ang ama ni Pearl ay tumingin sa malayo at malamig na sumingit. Napangiti ang guro. Paano ito? Kukunin natin ang mga bata upang sabihin sa amin kung ano ang nangyayari sa harap ng parehong mga tagapag-alaga. Sinulyapan ng guro sina Pearl at Michael. Sinulyapan ni Pearl si Michael ng buong buo. Pula ang mga mata niya. Hinikayat siya ng kanyang ama. Magsasalita ng matapang, walang makakapalit sa iyo sa tatay sa paligid. Humikbi si Pearl. Tumingin siya sa magandang Nicole at nagsalita ng walang pag-asa. Hindi ko magagawa ang mga katanungan sa pagsubok, kaya humingi ako ng tulong kay Michael, ngunit sinabi sa akin ni Michael na bumalik sa kindergarten. Umungol si Lil Michael. Iyon ay isang paksa ng kindergarten. Sinabi ng ama ni Pearl, "Emph. Paano mo may insulto ang isang tulad nito?" Tumahimik si Nicole. Kinagat niya ang kanyang mga labi at ipinaliwanag, pumasok si Michael sa paaralan sa ibang bansa at nilaktawan ang ilang mga marka, kaya't natutunan niya talaga ang ilan sa mga paksang ito sa kindergarten. Nanlaki ang mga mata ng ama ni Pearl sa galit. Humikbi si Pearl at patuloy na nagsasalita. Hindi ako mahusay sa pagsubok. Lahat ay umaaliw sa akin, ngunit masaya lang siya. Bakit niya ako kinamumuhiin? Sinabi ni Lil Michael, nakakuha ako ng magagandang marka at una sa pagpunta, kaya hindi ako maaaring maging masaya. Nagkaroon ng sakit ng ulo si Nicole. Gayunpaman, tumanggo siya sa lalong madaling panahon. Siyempre, kaya mo. Ang ama at ama ni Pearl ay hindi nagsalita. Mas umiyak pa si Pearl. Hindi siya maaaring maging coaxed at kahit na nag-alinlangan ng marami tungkol kay Lil Michael. Ang tila normal kay Lil Michael ay nasaktan ang marupok na pagpapahalaga sa sarili ni Pearl. Ang ama ni Pearl ay nabalisa at sumulyap kay Nicole sa kanyang mga mata. Hindi lang ito pinansin ni Nicole. Hindi niya naramdaman na may nagawa si Lil Michael. Ito ay si Pearl na nag-isip ng sobra. Nakita ng guro na ang sitwasyon ay hindi makontrol at nagmadali upang makipag-usap ng hiwalay sa dalawang pamilya. Malinaw ang saloobin ni Nicole. Ang emosyonal na katalinuhan ni Michael ay mababa, ngunit wala siyang ginawa. Ang isang tumpak na pagtatatag ng mga halaga ay hindi maaaring pakikitungo sa pamamagitan ng kompromiso. Walang magawa ang guro sa ama ni Pearl. Sa mas mababa sa 5 minuto, ang mukha ng guro ay nagbago ng malaki habang nagmamadali siya. Miss, ang ama ni Pearl ay may atake sa puso.
Siya ay may atake sa puso dahil iyon ang sinabi ng ginang. Hindi pinangarap ng guro na mangyayari ang sitwasyong ito. Nang makita na si Nicole ay walang silid para sa mapaglalangan, ang guro ay nagpunta sa mahusay na haba upang makipag-ugnay sa ama ni Michael na si Clayton Sloan. Tumagal ng maraming dosenang tawag sa telepono bago sumagot si Clayton sa telepono. "Excuse me, ikaw ay..." Ang tinig ni Clayton ay mainit-init ngunit may tinging din sa kawalan ng tiyaga. "Ginoong Sloan, ang iyong anak na babae at anak na lalaki ay gumawa ng isa pa sa magulang na galit siya at may atake sa puso, kaya magmadali." Kabanata 1069. Miss Sloan. Bahagyang tumigas si Clayton. Akala niya may misheard siya. "Anak ko. Saan ako nakakuha ng isang anak na babae?" Tulad ng hilingin ni Clayton kung ano ang nangyayari, bigla siyang nagkaroon ng epiphany. Naalala niya na palaging tinawag ni Lil Michael si Nicole na pretty lady, at tinatrato siya tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, kaya walang puwang ng henerasyon sa pagitan nila. Bukod dito, sa maganda at batang mukha ni Nicole, kahit sino ay naniniwala na siya ay kapatid ni Michael. Inayos ni Clayton ang telepono at nagbuntong hininga nang makita niya ang dami ng mga hindi nakuha na tawag na mayroon siya. Kalmado siyang humingi ng tawad at natapos ng maaga ang pulong. Sa kanyang biyahe papunta sa paaralan, handa na siya sa pag-iisip. Naisip niya kung paano ipaliwanag ang bagay na ito sa guro at nagtaka kung paano nakarating sa paaralan si Nicole. Mas mababa sa 20 minuto ang lumipas. Sa sandaling pumasok si Clayton sa hinirang na tanggapan, nalaman niya na ang kapaligiran sa loob ay hindi tama. Ang isang maliit na batang babae ay humihikbi sa mga bisig ng kanyang ama. Mukha siyang kaibig-ibig at cute. Si Nicole ay nakaupo sa mesa na may isang inosenteng mukha, sa isang pagkawala ng mga salita. Si Lee Michael ay mukhang walang malasakit. Ang batang babae na umiiyak ay walang kinalaman sa kanya, kaya wala siyang pakialam. Narito ang ama ni Michael. Nakita ng guro ang lalaki sa pintuan at nagmadali na tumayo upang batiin siya. Lumakad si Clayton na may malumanay na ngiti. Paumanhin sa problema. Si Clayton ay pamilyar na sa tulad ng kung saan hinahanap siya ng mga guro ni Michael. Ang kanyang mga mata ay lumusot kay Nicole, na nakataas ang kanyang kilay at iniwasan ang kanyang tingin na medyo walang kamali-mali. Nagtago lang si Lil Michael sa likuran ni Nicole. Ngayon ay natatakot siya. Naisip ni Clayton. Sinabi ng guro kay Clayton tungkol sa kung ano ang nangyari muli ng napaka-euphemistically. Bagaman si Lil Michael ay tila walang nagawa na mali, at walang karapat-dapat na pagpuna, ang batang lalaki ay masyadong hindi mapaniniwalaan kapag nakikipag-ugnay siya sa kanyang kaklase. Ang IQ ni Michael ay maaaring durugan ang lahat, ngunit ang kanyang emosyonal na katalinuhan ay masyadong mababa. Bukod dito, nakikilala lamang si Nicole ng tama at mali. Siya ay bias kay Lil Michael at tumayo sa kanyang tagiliran. Si Clayton ay nakinig, ngumiti, at humingi ng tawad sa kanila sa isang mapagpakumbabang tono. Ang guro ay kumilos din bilang tagapamagitan sa gilid. Ang saloobin ng ama ng batang babae ay unti-unting napabuti. Nakita ng ama ni Pearl na si Clayton ay bihis na bihis, maayos na mannered, at nag-uusap na parang walang ordinaryong tao. Dahil maaaring yumuko si Clayton at humingi ng tawad, ang ama ni Pearl ay hindi maaaring pumili ng away. Pagkatapos ng lahat, ang galit ng ama ni Pearl ay nawala dahil sa walang malasakit na saloobin ni Nicole. Ang aura ng babaeng ito ay medyo nakakatakot. Sa mabuting pag-uugali ni Clayton, walang dahilan upang may hang up ang isyong ito. Sa katunayan, alam ko na ang mga bata ay naglalaro lamang sa paligid. Ang bagay na ito ay ipapasa. Ito ay lamang na ang aking anak na babae ay medyo marupok sa pag-iisip, ngunit hindi siya humawak ng sama ng loob. Ngumiti si Clayton at tumango. Bumaba siya at inabot ang ulo ng maliit na batang babae. Pasensya na. Kukunin ko si Michael na humingi ng tawad sa iyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ng maliit na batang babae ang isang mahusay na lalaki. Matagal na siyang nakatitig kay Clayton. Tumalikod si Clayton at kumaway kay Lil Michael. Si Lil Michael ay hindi naglakas loob na magpanggap na hindi niya ito nakita, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang lumakad ng masunurin. Mainit ang boses ni Clayton. Madilim ang kanyang titig ngunit hindi mapag-aalinlangan habang tinitingnan niya si Lil Michael.
Humingi ng tawad. Kinagat ni Lil Michael ang kanyang mga labi. Nag-isip siya sandali upang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Si Daddy ay hindi madaling lokohin bilang magandang ginang. Hindi ko mapapasukan ang aking sarili. Pasensya na. Lantad na nagsalita si Michael. Okay lang. Kumurap at ngumiti ang batang babae, ngunit nakatingin siya kay Clayton sa buong oras. Kapag ang bagay ay ganap na nalutas, si Lil Michael ay patuloy na bumalik sa klase. Si Clayton at Nicole ay lumabas ng isa-isa. Tiningnan ng guro ang dalawang tao na may kasiyahan. Palm, Ginoong Sloan. Palm, Miss Sloan. Kabanata 1070. Bumagsak. Nagyelo si Nicole. Ang likod ni Clayton ay mahina ang higpit. Narinig din niya ito. Bigla siyang lumingon at kinuha ang kamay ni Nicole upang maglakad pasulong kasama ang kanilang mga daliri. Haha, Miss Sloan. Naisip ni Clayton. Tiningnan sila ng guro at medyo nalilito sa pagkilos na iyon. Bakit para silang hitsura tulad ng isang mag-asawa? Noong nasa loob sila, hindi siya tinawag ng kapatid ni Michael sa buong oras. Kinagat ni Nicole ang labi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit kay Clayton. Tumingin siya ng isang maliit na napahiya at mabilis na nagbago ang paksa. Akala ko malulutas ko ito sa aking sarili. Hindi ko inisip na kailangan mo pa ring dumating. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay may hawak na magaan ng ngiti. Mainit at malambot ang tingin niya. Sanay na ako sa ganitong bagay. Hindi pa rin nasanay si Michael sa lugar na ito, ngunit palagi siyang may malakas na kakayahang umangko, kaya magiging maayos siya sa lalong madaling panahon. Tumango si Nicole. Naantala ba nito ang iyong meeting? Pinisil ni Clayton ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay lumubog sa kanyang mukha. Sa palagay ko ay naantala ang iyong oras ng higit pa, di ba? Sa hinaharap, iwanan mo lang sa akin ang mga bagay na ito. Naranasan ko ang paghawak sa kanila. Ilang sandali si Nicole at pinigilan ang kanyang emosyon. Well, marahil dahil hindi siya makail sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako nakontak. Tumahimik si Clayton ng bahagya at pinaliit ang kanyang mga mata. Ano? Isang galit na hindi maipaliwanag na tumaas sa kanyang puso. Hindi makae. Sa lahat ng mga hindi nakuha na tawag na mayroon ako, wala sa kanila mula sa paaralan o Lil Michael. Mukhang ginawa ito ni Lil Michael. Namula si Nicole sa pagkalito at agad na sinubukan na tabyusan ang sitwasyon para kay Lil Michael. Posible rin na nakalimutan niya ang iyong numero. Parang kinagat ni Nicole ang kanyang sariling dila. Nakaramdam din siya ng puso para kay Lil Michael. Pinakawalan ni Clayton ang isang malamig na pagtawa at umiling-iling. Nang naisip ni Nicole na magagalit si Clayton, malumanay siyang ngumiti at pinisil ang kanyang kamay. Tiyakin kong hindi niya ito malilimutan. Hayaan na tayo ay mananghalyan. Tumango si Nicole. Ang dalawa sa kanila ay kumakain ng isang simpleng pagkain malapit sa tanggapan ni Nicole bago si Clayton ay nagmadali na bumalik upang magpatuloy upang makitungo sa pulong ng umaga. Pagkaraan ng ilang araw, isang pribadong paanyaya sa hapunan ang naihatid sa desk ni Nicole. Sinabi ni Logan, narinig ko na ang isang dayuhang mamumuhunan ay inanyayahan din sa hapunan na ito. Hindi nila tinukoy kung sino ito, ngunit parang may kinalaman ang mamumuhunan kay Ginoong Sloan. Sumimangot si Nicole. Clayton. Tumango si Logan. Mahigpit sila tungkol dito na nagsasabing sorpresa na may hayag sa hapunan. Gusto mo bang pumunta? Ngumiti si Nicole. Siyempre, gusto kong pumunta. Marahil ay gusto nila ako doon. Kung hindi man, kung mahigpit sila, paano nila maipakita na may kinalaman ito kay Clayton? Tumango si Logan. Magkakaroon ako ng isang tao na maghanda ng damit at alahas para sa iyo. Huwag mag-abala, panatilihing simple. Naisip ni Nicole sa kanyang sarili, hindi pa rin ako ang pangunahing karakter, at wala akong kalagayan na gumawa ng anuman. Tumango si Logan at lumingon upang umalis. Naisip ito ni Nicole at nagpadala ng mensahe kay Clayton. Pupunta ka ba sa piging sa Champs de Mars ngayong gabi? Tumawag si Clayton sa ilang segundo. Oo, ngunit kailangan mong dalhin ako. May nais na hilahin ako sa sandaling dumating sila. Tumawa si Nicole. Matapos nilang sabihin ang ilang higit pang mga salita, ibinaba nila ang tawag. Naririnig ni Nicole na kahit na ang tinig ni Clayton ay tunog ng kalmado at banayad, na hindi naiiba sa dati, mayroong isang bagay na mali sa kanyang emosyon.
Ang mga streetlight ay darating sa oras na ito ng araw. Si Nicole ay nagsuot ng isang maliit na itim na damit at mataas na takong. Ang sangkap na ito ay simple at matikas, ngunit kapag isinusuot niya ito, nagbigay ng eksklusibo. Ang kanyang mga maliliwanag na tampok ay nakakaakit. Nang bumaba siya, nakita niya ang kotse ni Clayton na naghihintay doon. Si Clayton ay gamulong sa bintana ng kotse at kumaway sa kanya. Kabanata 1071. Ihi siya. Naglakad si Nicole. May agad na nagpunta upang buksan ang pintuan ng kotse. Umupo si Clayton sa loob at ngumiti sa kanya. Miss Stanton, napakaganda mo ngayon. Ngumiti si Nicole at hinaplos ang kanyang buhok sa kanyang tainga. Ginoong Sloan, narinig ko ang ganitong uri ng papuri hanggang sa makakuha ng mga kalas ang aking mga tainga. Si Clayton ay nagyelo sandali, pagkatapos ay lumalim ang kanyang ngiti. Tama lamang para sa iyo na makakuha ng mga calluses mula sa pakikinig nito. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ko ay nagmula sa puso. Pinaihit ni Nicole ang mga mata sa kanya. Ang makinis na dila ni Clayton ay dapat na likas na kakayahan niya. Talagang hindi ko siya matalo sa aspetong ito. Madaling sumakay ang driver sa kotse gamit ang kanyang ulo ay yumuko at sinubukan na mabawasan ang kanyang presensya. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar. Lumabas si Clayton upang buksan ang pintuan para kay Nicole. Kapag nasa loob na sila, maraming tao ang dumating upang makipagpalitan ng mga kasiyahan. Si Nicole ay nagchat sandali at nakahanap ng isang dahilan upang makalabas, pagkatapos ay tumakbo palayo sa kanyang sarili upang umupo sa sofa at huminga ng isang buntong hininga. Sa mas mababa sa isang minuto, isang matangkad na figure ang tumayo sa likuran niya at ngumiti ng playfully. Iniwan mo lang ba ako ng ganyan? Nakakatawa si Clayton at naiinis. Natagpuan niya talaga ang isang dahilan ng kanyang sarili at lumakad palayo. Tumahimik si Nicole. Nakalimutan niya ang tungkol kay Clayton at naisip na sumama siya kay Grant o Kai. Ngumiti siya ng mahina. Paumanhin, ito ay isang ugali. Nakalimutan ko sandali na tumawa si Clayton nang walang magawa. Hindi kalayuan, nakita ni Keith ang eksenang ito sa sandaling pumasok siya at agad na nais na takpan ang kanyang mga mata. Paano maliliwanag ang ngiti ni Nicole sa ibang tao? Hindi ba ito isang sadyang pagtatangka upang mapalungkot si Eric? Sinundan ni Eric si Keith at nakita din ang eksenang ito. Ang kanyang mukha ay agad na naging malamig at glum. Tumawa si Keith. Hoy, nabulag lang siya sa pagiging bago ng sandali. Huwag mong dalhin sa puso. Malamig ang titig ni Eric habang tinitigan niya sila ng ilang segundo at tumingin sa malayo, pagkatapos ay lumakad sa kabilang linya. Agad na nagbuntong hininga si Keith. Nagsalita ang tagapag-ayos mula sa itaas. Mga kababaihan at mga ginoo, maligayang pagdating sa hapunan ngayong gabi. Sa katunayan, ito ay isang hapunan upang tanggapin ang aking kaibigan na nagmula sa Liberty. Mangyaring tanggapin ang chairman ng Sloan Corporation, Quavon Sloan. Narinig ito ni Nicole at inilipat ang kanyang tingin. Ang isang pino at matikas na mahina na matandang lalaki ay dahan-daang lumakad ng mahigpit, mukhang may sakit na mapatla, ngunit may masiglang mukha. Sa sandaling nakita ni Clayton ang taong iyon, pinaliit ni Clayton ang kanyang mga mata. Ang banayad na ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging madilim. Namula si Nicole. Hindi mahalaga kung gaano siya kabagal, naramdaman niya na ang masamang kalagayan ni Clayton ay nagmula sa nominal na ama na ito. Mula sa sinabi ni Isaac Sloan kanina, itinulak ni Clayton ang kanyang ama sa hagdan, na naging kanyang isang ama, ngunit hindi ito ganyan. Sinabi ni Chairman Quavon Sloan na ilang mga pambungad na komento at bumaba upang makipagpalitan ng mga kasiyahan sa lahat. Ang nasabing isang mayaman na financier ay tiyak na maakit ang isang host ng mga taong may iba pang hangarin. Nanatili lamang si Clayton sa tabi ni Nicole, medyo tahimik. Tumahimik si Nicole. Ayaw mong sabihin. Si Clayton ay nagyelo, umabot, at hinaplos ang kanyang buhok ng isang banayad na ngiti sa kanyang mukha. Walang sasabihin. Ating parents yan. Hindi mo na kailangang sabihin o gumawa ng anuman, panoorin lamang ang palabas. Tumanggaw si Nicole. Sa susunod na segundo, ang matandang tinig ay unti-unting lumapit sa kanila. Salamat sa pagtanggap ng hapunan na inihanda mo para sa akin, matandang kaibigan. Masyado kang magalang. Kahit na wala ako sa medyanya sa mga taong ito, lagi kitang iniisip.
Huwag kang mag-alala tungkol dito. Clayton, nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyong kaugalian mula nang dumating ka sa media niya? Si Clayton, na pinangalanan, ay tumayo ng dahan-dahan, lumingon ng mahinahon, at pinatong ang kanyang mga labi. Magandang gabi, Ama. Kabanata 1072. Pagpapakain ng mga isda sa dagat. Si Quavon Sloan ay inis at matingkad dahil sa walang malasakit na saloobin ni Clayton, ngunit kailangan niyang pigilan ang okasyong ito. Ang mga ugat sa mukha ni Quavon ay bahagyang natwit. Ngumiti ang matandang kaibigan at nagsalita. Hindi inaasahan na totoo mong anak si Clayton. Dapat ko itong isipin. Siya ay isang Sloan at siya ay mula sa Liberty din, kaya dapat may kinalaman ito sa iyo. Tumawa ang matandang kaibigan. Si Quavon ay sumigaw at ngumiti ng perfunctorily. Ito ay ang kanyang magandang kapalaran na siya ay muling nagkatawang tao sa aking pamilya. Bahagyang lumubog ang madilim na mata ni Clayton. Pagkatapos ay nahok niya ang kanyang mga labi at sinabing, ito ay katulad ng aking sumpa, di ba? Ang mukha ni Quavon ay madilim. Clayton. Hoy, matandang kaibigan, huwag magalit. Ang mga kabataan ay palaging isang maliit na hindi nabibigkas. Kung mayroon kang anumang hindi pagkakaunawaan, pag-usapan ito ng maayos. Iiwan ko kayong mag-ama na mag-usap at hindi ka makagambala. Ang matandang kaibigan ay may magandang pakiramdam na umalis. Sa wakas ay hindi pinigilan ni Quavon ang kanyang ekspresyon. Clayton, nalock mo ba si Isaac? Saan mo siya ipinadala? Agresibo na hinabol ni Quavon. Ang titig ni Clayton ay malamig at masama. Ang kanyang banayad na ekspresyon ay hindi nakikita. Ipinadala ko siya sa dagat upang aipakin sa mga isda. Clayton, siya ang iyong tiyuhin. Wala ka talagang pakialam sa kamag-anak. Paano ko may angat ang tulad ng isang ingrate na tulad mo? Sinumpa ni Quavon ang isang glum na mukha. Sinulyapan ni Clayton ang kanyang ama na may isang chill na tumatakbo sa kanyang mga mata. Bakit ko dapat alagaan ang kamag-anak? Gayun din, sa iyong mga mata, ako ay isang ingrate lamang na hindi nagmamalasakit sa aking pamilya. Kung magsisimula akong mag-alaga tungkol sa pagkakamag-anak, lahat kayo ay hindi komportable, di ba? Sa isang iglap, naging malamig ang silid. Ang tahimik na pag-igting ay naging walang tigil ang hangin. Tumayo si Nicole sa likuran at pinanood ang pag-aaway sa pagitan ng pares ng ama at anak na ito. Kung walang sino man sa paligid, tiyak na makakapasok sila sa isang buong laban. Ang mayaman na pamilya ay maaaring talagang hindi mabagsik. Natuwa lang si Nicole na hindi siya ipinanganak sa ganoong pamilya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Nicole na ang ama ni Clayton ay talagang nag-aalala tungkol kay Isaac. Malalim ang mga malamig na mata ni Quavon. Kaya, ayaw mo lang siyang pakawalin. Ang ama ay nagsimulang magbanta sa kanyang sariling anak. Ang kanyang tono ay naging matalim at malupit. Si Clayton ay malagkit ang kanyang tingin ng walang kaunting pahiwatig ng pag-urong. Ano ang magagawa mo kung ayaw ko? Gusto lang ni Clayton na umihi si Quavon. Ang paghinga ni Quavon ay naging masungit sa isang instant. Ang kanyang titig nang tiningnan niya si Clayton ay labis na matalim at mapanganib. Kahit papaano, ang matandang kaibigan na iyon ay bumalik muli sa maraming mga bigwag sa bilog sa likuran niya. Clayton, ito ang iyong kasalanan. Sa media niya, kailangan nating sumunod sa mga patakaran at hindi lamang maaaring lumabag sa personal na kalayaan. Maraming tao ang sumigaw sa likuran. Tama iyon, ikaw ay isang pamilya pagkatapos ng lahat, kaya hindi magandang gumawa ng isang malaking gulo sa labas nito. Ginoong Sloan, si Isaac ang iyong tiyuhin. Paano mo ito magagawa? Tumingin si Nicole sa eksena sa pagkamangha. Sa oras na napagtanto niya kung ano ang nangyayari, tapos na. Si Quavon at ang matandang kaibigan na ito ay nagtakda ng isang bitag para kay Clayton upang gawin lamang na aminin ni Clayton na kinuha niya si Isaac. Lihim na natakot si Nicole. Ang tuso na matandang lalaki ay talagang hindi dapat ma-underestimated. Sa sandaling lumitaw si Quavon. Ang kredibilidad ni Clayton ay nagpapanatili ng matagal. Si Quavon ay gumawa ng isang mahusay na paglipat sa walang kakayahan ni Clayton. Sumimangot si Nicole sa gilid at napanood habang ang mukha ni Clayton ay tumalikod mula sa banayad hanggang sa madilim. Hinawakan ni Quavon ang kanyang mga templo at nakita na nakamit ang kanyang layunin, kaya mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon. Clayton,
Alam ko na medyo malupit ako na hindi hayaan kang sumali sa Sloan Corporation, ngunit iniisip ko na pagsasanay ang iyong kakayahan. Kailangan pa rin nating umasa sa ating sarili. May hawak ka bang sama ng loob dahil dito? Kabanata 1073. Maling papuri. Bumantong hininga si Quavon at umiling-iling sa isang pagkabigo kay Clayton. Kapag namatay ako, natural na magkaroon ka ng iyong bahagi sa pamilyang Sloan. Hindi mo kailangang matakot na ang iyong pangalawang Uncle Isaac ay magbabante sa iyo. Mr. Sloan, huwag mabulag ng puot. Sa media niya, hindi mo maaaring ituring ang buhay ng tao bilang paglalaro ng isang bata. Tama. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong ama at pinalaki ka niya, kaya dapat kang magpasalamat. Ang iba ay hindi maaaring alisin kung ano ang sa iyo, kaya bakit kailangan mong maging sobrang sakam? Nakita ito ng mga nakapalibot na tao at natural na nauugnay ang buong bagay sa pag-infight ng pamilya at tinakpan ang katotohanan. Ang bagay na nakalantad ay hindi totoo. Ang mga salita ng akusasyon ni Quavon ay nagpahiya kay Clayton. Sa isang maikling panahon, ang magandang imahe na naipon ni Clayton ay nasira. Hindi na talaga ito matiis ni Nicole. Humakbang siya at tumawa ng isang malinaw at malamig na tinig. Kung naaalala ko ng tama, sa simula ng aking pakikipagtulungan kay Clayton, sinisiyasat ko ang sor ng kanyang mga ari-arian, at wala rito ang ari-arian. Ang biglaang paglahok ni Nicole ay natigilan ang mga nakapalibot na tao. Lahat ay tumingin sa bawat isa na may mga blangkong mukha. Napansin ni Quavon ang babaeng biglang nagsalita at pinaliit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ikaw, Miss Stanton mula sa Stanton Corporation. Hinawakan ni Nicole ang labi niya. Eksakto. Tumanggaw siya ng lantaran. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng isang malaking pangalan ay hindi isang masamang bagay. Ngumiti si Quavon. Narinig ko na binanggit ni Isaac na si Miss Stanton ay may parehong mahusay na kakayahan at kagandahan. Ngayon, nakikita ko na ang sinabi niya ay totoo. Ang mga sulok ng labi ni Nicole ay kumulong. Ang pagpuri ng isang tulad ni Isaac Sloan ay tunog ng pekeng. Salamat. Ngunit si Miss Stanton, marahil ay hindi mo alam ang tungkol sa pamilyang Sloan. Si Clayton ay hindi umaasa sa kanyang sarili upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Sa lahat ng mga mayayamang bata na nagsimula ng wala, na kung saan ay nagtatag ng isang imperyo. Sa kanilang mga hubad na kamay. Itinulak ni Quavon ang tanong ni Nicole na may isang simpleng pangungusap. Hindi tumingin si Nicole sa ekspresyon ni Clayton at ngumiti habang nagsalita. Kaya, iyon ang lahat ng higit na dahilan upang paalalahanan si Isaac Sloan na huwag mag-usisa ang imperyo na itinayo ng iba para sa kanilang sarili. Ang pagkakaroon ng kanyang sariling imperyo ay ang kanyang kakayahan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Quavon. Nagdilim ang tingin niya nang tumingin siya sa kanya. Isang kamay na tahimik na nakakapit sa kamay ni Nicole at pinisil ito. Tumingin si Nicole kay Clayton sa gilid. Ang mukha ni Clayton ay banayad at magaan na may malabong ngiti. Mayroon ding ilang kasiyahan sa kanyang pagpapahayag. Ito ay talagang hindi maipaliwanag. Tumahimik si Clayton, na tila walang pag-aalala sa paghihimok ni Quavon. Ang kanyang tono ay slack, at ang apple ng kanyang Adam ay kumalas. Tama, Ama. Matagal ko nang wala sa saklaw ng iyong plano ng sunod-sunod, kaya huwag magluto ng mga haka-haka na kaaway para sa iyong sarili. Ang kalaban ni Isaac ay si Michael, na hindi pa 10 taong gulang. Dapat mong sabihin kay Isaac na mag-ingat sa kanya sa halip. Si Michael ang nararapat na tagapagmana sa pamilyang Sloan dahil ipinanganak siya sa pinakamamahal na bunsong anak ni Quavon. Bagaman pinalaki ni Clayton si Michael, alam ng lahat sa pamilyang Sloan na ikinasal ng ina ng batang lalaki kay Clayton noong siya ay halos 5 buwan na buntis. Kaya, si Michael ay hindi anak ng biological na anak ni Clayton. Sa isang instant, ang sitwasyon ay tahimik na nagbago muli. Si Clayton ay talagang walang mana sa pamilyang Sloan. Kung gayon bakit ginagawa ni Quavon ang isang pag-aalsa ngayon? Ang ekspresyon ni Quavon ay nanginginig ng bahagya. Ang kanyang mukha ay naging hindi kasiya siya. Tulad ng pagsasalita ni Quavon, ibinaba ni Clayton ang kanyang ulo at tumawa. Isang bagay na biglang lumitaw kay Clayton. Oh, nakikita ko. Ito ay lumiliko na nag-aalala si Isaac na si Michael, na mas mababa sa 10 taong gulang, ay aalisin ang kanyang mga pagbabahagi,
kaya't si Isaac ay may isang tao na kinidnap ang bata. Kabanata 1074. Hindi katugma sa lipunan. Ang mga salita ni Clayton ay tulad ng isang bomba na bumagsak sa kalmadong tubig. Kidnap. Ngayon lang, nabanggit ang personal na kalayaan, at ngayon, kasangkot ito sa pagkidnap. Ang mga mayayaman mula sa kalayaan ay walang ingat. Ang bawat tao'y nakinig ng pangamba. Bumagsak ang mukha ni Quavon. Ano ang pinagsasabi mo? Palagi akong tinitingnan ng katibayan. Matagal ko nang inihanda ang ebidensya at hinihintay ko lang na ipahayag ito, Ama. Clayton. Ang tono ni Quavon ay nakataas na may isang pahiwatig ng babala. Tumahimik si Clayton at pinakawalan ang isang magaan na pagtawa. Itinaas niya ang baso ng alak sa kanyang kamay upang gumawa ng isang toast. Ama, ang toast na ito ay upang tanggapin ka sa media niya. Sa wakas ay huminahon ka at magpasya na huwag itapon ang putik sa akin, maaari kaming umupo at makipag-usap muli. Matapos sabihin iyon, tinagilid ni Clayton ang kanyang ulo at ibinaba ang alak ng sabay-sabay. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang baso at ngumiti ng magalang sa karamihan. Mangyaring patawarin si ako. Palm. Matapos sabihin iyon, tiningnan ni Clayton si Nicole na may isang ugnay ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Mahinang sinabi niya, hihintayin kita sa labas at para kumalma. Ang mga mata ni Nicole ay kumandat. Tumanggo siya. Kung nanatili pa si Clayton, hindi na niya mapapanatili ang kanyang poise. Nang umalis si Clayton, ang natitirang mga tao ay nakaramdam ng isang maliit na awkward. Ang huling pahayag ni Clayton ay talagang hindi makapaniwala at nakakaintriga. Mabilis na gumaling si Quavon at pinakawalan ang isang ungol. Tumakbo siya ng mabilis. Paumanhin sa lahat, kayo ay kailangang makita ang kahihiyan na ito. Hindi, huwag mag-alala tungkol dito. Nakita ng karamihan ang sitwasyon at nagbiro tungkol dito bago sila nagkalat. Umalis si Nicole at umupo sa lounge upang makipag-chat sa isang kakilala sa loob ng ilang minuto. Bigla, naramdaman niya ang isang tao na papalapit sa likuran. Si Nicole subconsciously ay tumingin sa likod. Ito ay si Quavon Sloan. Ngumiti si Quavon at lumakad, mukhang mabait at hindi nakakapinsala, ngunit nalaman lamang ni Nicole ang kanyang pagdoble at hindi naniniwala na mayroon siyang magandang bagay na sasabihin sa kanya. Chairman Sloan, hinahanap mo ba ako para sa isang bagay? Ngumiti si Quavon at tumanggo ang ulo. Nakakakita ito, ang taong katabi ni Nicole ay tumayo at magalang na pinatawad ang kanyang sarili. Pagkatapos ay magkikita tayo sa susunod. Nakipagkamay si Nicole sa tao bago lumakad si Quavon sa kabaligtaran at naupo. Miss Stanton, narinig ko na si Clayton ay matagal ka nang sinusuyo. Nag-isip sandali si Quavon. Hindi ako sigurado, tungkol sa iyong kasalukuyang relasyon. Kayo ay ngayon. Sinubukan niya ang relasyon ni Clayton at Nicole. Mula sa pangunawa ni Isaac, si Clayton ay unilaterally na hinahabol si Nicole, at sumang-ayon si Nicole hanggang sa kasalukuyan si Clayton. Gayunpaman, ito ay ilang oras mula panuo, kaya hindi niya alam kung ano ang nagbago. Ngumiti si Nicole at napakakalmado. Kami ay nakikipag-date. Para kay Nicole, ang pag-anunsyo ay haantong ito sa maraming problema, ngunit kung makatipid ito ng maraming problema para kay Clayton, hindi niya ito iniisip. Ito ay hindi isang bagay na hindi nakikita pa rin. Natigilan sandali si Quavon. Nag-isip siya. Miss Stanton, ikaw ay mula sa isang marangal na background, kaya marahil ay tinitingnan mo ang mga bagay ng simple. Chairman Sloan, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin. Tumingin si Nicole sa taong nasa harap niya. Sinabi ni Quavon, bagaman si Clayton ang aking anak, hindi siya kinikilala sa pamilyang Sloan at hindi kailanman kasama sa aming talaangkanan, kaya hindi siya makakakuha ng isang sentimo sa hinaharap. Seryoso na naobserbahan ni Quavon ang pagbabago sa mukha ni Nicole. Naguguluhan lang si Nicole at nakakagulat. Ano ang kinalaman sa akin? Kaya, sinasabi ba niya ito upang maiiwan ko si Clayton? Bakit hindi niya ako binayaran? Hindi ba ako karapat-dapat? Naisip ni Nicole. Sumimangot si Quavon. Miss Stanton, kasama ang iyong katayuan, si Clayton ay hindi karapat-dapat o katugma sa sosyal sa iyo. Mas mahusay na huwag mag-aaksaya ng iyong oras sa kanya. Kabanata 1075. Baguhin ang isang kapareha para sa isang alyansa sa kasal. Nagyelo si Nicole.
Bahagyang bumagsak ang mukha niya. Itinaas niya ang kilay niya at nagkaroon ng isang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Chairman Sloan, karaniwan kapag nais ng mga magulang na hatiin ang relasyon ng kanilang anak, sasampalin nila ang isang tseke sa iba pang kalahati. Ngunit ayon sa aking net worth, nararapat mong pindutin ako ng isang minahan ng ginto. Gusto niya akong makipaghiwalay kay Clayton ng isang salita o dalawa. Banibiro mo ba ako? Walang nang ahas na pilitin akong makipaghiwalay kay Clayton. Naisip ni Nicole. Sumimangot si Quavon ng ilang sandali at agad na nauunawaan. Miss Stanton, wala akong kawalang kasiyahan sa iyo. Nararamdaman ko lang iyon. Nash ni Quavon ang kanyang ngipin. Bumagsak ang mukha niya. Maaari kang maging isang mas mahusay na tugma para kay Isaac. Ilang sandali, tahimik ang paligid. Kumurap si Nicole at naisip na siya ay misheard. Isaac Sloan. Ang tulala na iyon. Naisip ni Nicole. Tumanggo si Quavon. Si Isaac ay ang karapat-dapat na tagapagmana sa pamilyang Sloan. Mayaman siya at maraming kapital. Kung ang aming dalawang pamilya ay sumali sa kasal, ang iyong hinaharap ay tiyak na makinis na paglalayag, Miss Stanton. Ang puso ni Nicole ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting baluktot. Siya ay nadama ng maliit na maasim at nakabagbag damdamin para kay Clayton. Si Isaac ay hindi may kakayahang, ngunit maaari pa rin niyang kontrolin ang pamilyang Sloan at makakuha ng suporta at proteksyon mula sa lahat. Kumusta naman si Clayton? Iniwan ni Clayton ang pamilyang Sloan ng walang tulong at tiwala ng sinuman. Kahit na, si Clayton ay mabait pa rin at mainit hanggang ngayon. Malinaw na nahihirapan si Clayton kaysa sa iba, ngunit naniniwala pa rin siya sa liwanag kaysa sa iba. Ngayon, kahit na sa kanyang kasal o relasyon, nagsakripisyo pa si Clayton. Si Clayton ay talagang kaawa-awa. Ngumiti si Quavon at hinintay na magsalita si Nicole habang pinapanood niya ang kanyang reaksyon. Sinabi ng mga tao na si Nicole ay hindi mahuhulog sa ulo ng pag-ibig sa isang tao. Malinaw din siya na sa media niya, si Eric ay may labis na kapangyarihan at maimpluwensyahan ang sinumang katugma sa lipunan kay Nicole sa media niya ay tiyak na maiiwasan ni Eric. Kaya, maaari lamang itakda ni Nicole ang kanyang mga mata sa ibang bansa. Kung ito ay ang background ng pamilya, kapangyarihan, o kayamanan, ang pamilyang Sloan ay magiging pangunahing pagpipilian ng Stanton Corporation. Kung si Nicole ay talagang isang matalinong babae, kung gayon siya ay tiyak na ililipat ng panukala ni Quavon. Si Clayton ay isang iligal na anak na lalaki na walang katayuan, habang si Isaac ang tagapagmana ng pamilya ng Sloan na may isang pangako sa hinaharap. Si Nicole ay dapat magkaroon ng isang magandang ideya kung alin sa kanila ang dapat niyang piliin. Di nagtagal, itinago ni Nicole ang hindi kasiya siya sa kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo ng kaunting ngiti. Tumingin siya kay Quavon, na nasa harapan niya. Si Chairman Sloan, na talagang katugma sa lipunan ay hindi mahalaga. Wala kaming pakialam doon. Ito ay lamang na hindi ko talaga mapagkakatiwalaan ang karakter ni Isaac Sloan. Mangyaring huwag itong banggitin muli. Ngumiti si Nicole, nakapos, at idinagdag, ngunit mausisa ako, bakit pinagkakatiwalaan mo ang iyong kapatid? Hindi ba si Clayton ang iyong anak? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Nicole ang isa na nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang kapatid sa halip na ang kanyang anak. Isang komplikado at madilim na damdamin ang tumawid sa mukha ni Quavon. Bumagsak ang boses niya. Naniniwala lamang ako kung ano ang natutunan ko. Si Isaac at Clayton ay halos pareho ng edad, at napanood ko ang dalawa sa kanila. Tiyak na dapat kong isipin ang kinabukasan ng pamilyang Sloan. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tumanggo. Tila naniniwala talaga si Quavon sa karakter ni Isaac. Hindi alam ni Nicole kung ano ang sasabihin. Inaalagaan niya ang kayamanan ng hindi siya umaasa, ha? Ibinaba niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng hindi nais na sabihin pa. Dahil hindi naiintindihan ni Quavon, hahayaan lang niya siya. Nakakakita ng saloobin ni Nicole, si Quavon ay nakakaramdam lamang ng awa at panghihinayang. Walang damdamin si Nicole para kay Isaac. Sa pagkawala ng gayong mabuting suporta mula sa pamilyang Stanton, natatakot si Quavon na ang hinaharap na landas ni Isaac ay magiging mas mahirap. Hindi umupo si Nicole ng matagal at tumayo upang magpaalam. Patuloy niyang iniisip ang taong naghihintay sa kanya sa labas. Ito ay madilim at malamig, kaya si Clayton ay dapat na napakamalungkot sa labas, di ba?
Malapit na lang maglakad si Nicole sa labas nang may biglang hamarang sa kanyang landas. Kabanata 1076. Huwag hamarang sa daan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata sa sorpresa. Pagkatapos ay huminahon siya. Ngumiti si Nicole at sinabing, Keith, dapat mong malaman na ang isang mabuting aso ay hindi nakukuha sa paraan ng mga tao, di ba? Nag-joke si Keith. Ang mga salita ni Nicole ay hindi nagpapatawad. Ano pa ang masasabi niya? Ang mga larawan ni Keith na tumatakbo na hubad ay nasa kanyang mga kamay pa rin, upang mahawakan niya ang mga ito sa kanyang ulo para sa buhay. Gayunpaman, naisip ni Keith na ito ay para sa kapakanan ng kanyang mabuting kaibigan, kaya maaari lamang siyang tumayo doon ng mahigpit. Nicole, wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na si Clayton ay hindi isang simpleng tao. Huwag kang mag-alinlangan. Si Nicole ay tumingin sa kanya ng patuloy na ilang segundo at biglang tumawa. Isang tulala lamang ang hindi malalaman kung paano linlanggan ang isang tao, ngunit handa akong magsakripisyo, kaya ano ang pakialam mo? Ang mukha ni Keith ay nagbago ng ilang beses. Nakakahiya lang siya sa sarili. Naisip ni Nicole. Malapit na lang umalis si Nicole nang makita niya ang isang matangkad, malamig na figure sa likod ni Keith na unti-unting papalapit. Ang kanyang ngiti ay kumupas. Sa buong gabi, si Eric ay magalang na nagpapalitan ng mga kasiyahan sa iba. Pinipigilan niya ang pananabik sa kanya at hindi siya pumunta sa kanya. Gayunpaman, napanood pa rin siya ni Eric mula sa sulok ng kanyang mga mata. Ang bawat ngiti at sumimangot mula kay Nicole ay nakakabit lamang ng kanyang pansin. Napansin na ni Keith kung paano ginulo si Eric, kaya umalis si Keith bago si Eric at dumating para kay Nicole. Ano ang narinig ko lang? Handa siyang magpanggap. Matagal ko nang hinintay para matuklasan ni Nicole ang tunay na kalikasan ni Clayton ng kaunti upang siya ay lumayo sa kanya. Sinubukan kong huwag makisali sa mga bagay na ito upang hindi isipin ni Nicole na nag-frame ako kay Clayton dahil sa paninibugho. Ngunit tingnan kung ano ang nangyari. Naisip ni Eric. Naramdaman ni Eric na parang nahulog siya sa isang kailaliman. Isang malakas na lamig ang nakabalot sa kanya. Walang bakas ng tama o mali. Tumayo siya sa harap ni Nicole. Mahigpit na nakalok ang kanyang tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo pa ring makasama. Malamig ang tono niya, at naririnig lamang niya ang kalungkutan sa kanyang mga salita. Tumayo si Keith at nakaramdam ng kaunting hindi mapagpanggap. Nakilala ni Nicole ang titig ni Eric. Sa sandaling tiningnan niya ang kanyang madilim na mga mata, ang kanyang puso ay walang malay na nanginginig. Kahit papaano, nakaramdam siya ng sakit, ngunit nakuhang muli niya ang dati niyang hitsura. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at sinabing, oo, naniniwala ako sa kanya. Naniniwala siya na si Clayton, na naglalakad palabas ng mga alingawngaw, ay mas matapat at mapagkakatiwalaan. Bigla, ang galit na damdamin sa mga mata ni Eric ay tila hindi nila mapigilan. Ang apple ng kanyang Adam ay kumalas, at ang kanyang mga ugat ay nakaumbok. Inisip ni Nicole na nais niyang gumawa ng isang bagay, ngunit hindi niya ginawa. Nakatitig lang sa kanya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay lumingon siya at nawala sa pintuan. Kumurap si Keith at medyo nagulat. Nagmamadali siyang hinabol pagkatapos ni Eric. Saan siya nagpunta sa isang kisap mata? Nakatayo si Nicole sa kanyang isipan at mahinahon na lumakad palabas. Kapag siya ay lumampas sa isang translucent corridor at lumiko sa sulok, ang pamilyar na malamig na amoy ay agad na sumalakay sa kanya. Hinailan niya ang buong katawan pabalik at kinaladkad siya sa likuran ng pader ng landscape. Ito ay nakatago at madilim. Natigilan si Nicole habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay unti-unting bumulusok ng malamig. Eric Ferguson, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, hindi na pinigilan ni Eric ang kanyang emosyon tulad ng dati. Siya ay malahalimaw na, domineering, at flamboyant. Pinisil ni Eric ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at pinindot ang kanyang balikat sa isa pa upang wala siyang pagkakataon na pigilan. Ang kanyang mga mata na tulad ng hawk ay nakatitig sa kanya ng masidhing may pag-ibig at galit na nakipag-ugnay sa kanila, ngunit higit pa, ang pagkakaroon. Ano ang ginagawa ko? Maaari ka ring mahulog para sa isang tulad ni Clayton, ngunit bakit? Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon? Kinagat ni Eric ang kanyang ngipin at tinanong siya. Ang puwersa ng pagtulak at pagtanggi ni Nicole ay hindi gumawa sa kanya.
Nakaramdam siya ng kaunting sakit sa dibdib niya. Kabanata 1077. Sige at lumaban. Ang mga salita ni Eric ay labis na mapagpakumbaba at kahit na medyo kaawa-awa. Kung narinig ni Nicole ang mga salitang ito 2 taon na ang nakalilipas, naging masaya si siya, ngunit ngayon, nakakatawa lamang ito. Itinaas niya ang kanyang eaves at tiningnan ang lalaki sa harap niya. Sa wakas, makumpirma niya na wala na siyang damdamin para sa kanya. Pagkatapos, nagsalita siya sa isang malinaw at malamig na tono. Iyon ay dahil ayaw kong ikinalulungkot ang pag-aaksaya ng damdamin ko ng 2 beses sa parehong tao. Iyon ay walang halaga. Ang mga mata ni Eric ay masama. Maging ang kanyang puso ay umiikot, na nagbigay ng sakit sa butas. Ang kanyang matigas, malamig na mukha ay bahagyang walang tigil. Ang relo ng kanyang pulso ay sumasalamin sa isang malamig na glint. Sa susunod na segundo, ibinaba ni Eric ang kanyang ulo at walang tigil na sumugod upang halikan si Nicole sa labi. Para bang hindi na niya inalagaan kung sino ang nagustuhan ni Nicole. Si Nicole ay dapat na siya at maaari lamang siyang maging kanya. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Nicole na tumagilid ang kanyang ulo, kaya ang kanyang mga halik ay siksik at naghihirap habang sila ay nakarating sa gilid ng kanyang mukha. Ginamit ni Nicole ang lahat ng kanyang lakas upang labanan, ngunit ang lakas ng isang tao ay natural na nangingibabaw. Kahit na si Nicole ay may ilang mga kasanayan sa martial arts, ang mga ito ay walang silbi sa harap ni Eric. Ang kanyang aura ay malamig, mahirap, at malakas. Siya ay mahigpit sa kanya, pilit na nakakulong sa kanya sa ilalim ng kanyang katawan. Gusto niya na alalahanin siya magpakailanman. Galit at nababahala si Nicole. Hindi niya inaasahan na maging isang rogue si Eric. Nakaramdam siya ng mga bout ng chill sa buong katawan niya. Bigla, isang malakas na hangin ang dumaan. Pinakawalan ni Eric ang isang muffled ungol, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang nahulog sa gilid. Gayunpaman, pinakawalan ni Eric ang kanyang kamay sa oras upang hayaan si Nicole na tumayo sa kanyang sarili habang siya ay natitisod ng 2 hakbang pabalik bago siya makatayo. Ang kanyang mga mata ay mapula nang itinaas ni Eric ang kanyang ulo. Nang makita niya ang taong nakatayo sa harap niya, ang pagiging matalas sa kanyang mga mata ay may hangarin na uhaw sa dugo. Tumayo si Clayton doon na mukhang matikas ngunit malamig, na may sobrang glum na mukha. Ang kanyang madaling pagpunta sa init at kahinhinan ay nawawala. Nang tahimik si Clayton, nangangahulugan ito na siya ay nag-iisa. Walang takot na sumulyap si Clayton kay Eric, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang suit jacket at malumanay na na-drape ito sa katawan ni Nicole. Hinawakan niya ang mukha ni Nicole. Ayos ka lang ba? Ang kanyang tinig ay pinigilan at banayad. Tumahimik si Nicole, ibinaba ang kanyang mga mata, at tumanggo. Ayos lang ako. Malalim ang mga mata ni Clayton, ngunit ang kanyang mga paggalaw ay banayad at magaan. Tumingin siya sa gilid at sumulyap kay Eric na may madilim na mata. Ang kanyang mukha ay panahunan at madilim. Pinakawalan lang ni Eric ang isang malamig na snort ng disdain. Ang mga pulang mata ni Eric ay madilim habang malamig na pinaglaruan siya. Hindi ka ba maaaring mag-ante? Si Nicole dati ay ikinasal sa akin ng 3 taon. Hindi ba normal na halikan ko siya? Sa isang iglap, ang hangin ay tila napapansin ng isang butas na lamig. Si Clayton ay hindi nag-atubiling sa bahagyang. Humakbang siya at inikat ang kamao niya sa mukha ni Eric. Tila napigil siya sa loob ng mahabang panahon at sa wakas ay nakahanap ng isang pagkakataon upang maibulalas ang kanyang pagkabigo. Tumalon sandali ang puso ni Nicole. Bagaman medyo mas pino si Clayton kaysa kay Eric, nakikita ang lakas at bilis ng kanyang mga galaw, marahil ay nakatanggap si Clayton ng formal na pagsasanay. Ang bawat galaw ay walang awa. Ang 2 lalaki ay hindi nagbabalak na huminto kapag nagsimula silang makipaglaban at nais na talunin ang bawat isa sa kamatayan tulad ng sila ay nabaliw. Sina Clayton at Eric ay sumuntok sa isa't isa, kaya't may mga marka sa kanilang mga mukha. Sumimangot si Nicole at hindi gumawa ng ingay. Handa siyang pumunta at palitan si Clayton, pagkatapos ay patuloy na talunin si Eric hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, biglang may sumigaw. Tulong! May away dito. Ang taong sumigaw ay walang iba kundi si Keith Ludwig. Kabanata 1078. Nararapat na matalo. Tumakbo si Keith sa isang gulat. Stop! Stop fight! Ang malamig na titig ni Nicole ay bumaril tulad ng isang arrow.
Ang kanyang tono ay malupit tulad ng sinabi niya, huwag makipag-away kung hindi mo kayang mawala. Gusto mo ring bantayin ang mga tao ng pera. Iyon ang gagawin ng isang parvenu. Kinagat ni Keith ang kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan na ipagtanggol ni Nicole si Clayton. Nang marinig ito ni Eric, ginamit niya ang mas nakamamatay na puwersa. Ang kanilang sitwasyon sa pakikipaglaban ay nagiging mas mapanganib, ngunit alinman sa isa sa kanila ay tumanggi na palayain ang iba. Si Eric ay walang ingat mula noong bata pa siya. Matapos makasama sa militar, mas walang takot siya. Gayunpaman, paano mabibigat ang labanan ng Maginoong Clayton? Siya ay tulad ng isang buong bagong tao. Ilang sandali, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Unti-unting, mas maraming mga tao ang nagtipon sa paligid upang mag-check out. Malamig na sumingit si Nicole at lumakad. Malamig ang boses niya. Tumigil kayo. Sigaw niya. Pagkatapos lamang ay ang dalawang nakagagalit na lalaki ay unti-unting naghihiwalay sa bawat isa, ngunit hindi rin aaminin ang pagkatalo. Ang mukha ni Eric ay glum. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay may dugo, at ang kanyang mukha ay nabugbog din. Ang pino at banayad na mukha ni Clayton ay ganun din na tulad ng kay Eric, na naging mas malamig at wilder si Clayton. Lumakad si Clayton sa kanya. Tumingin si Nicole kay Clayton, nagpunta, at kinuha ang kanyang braso. Tumalikod sila at umalis. Ang kanyang pinili ay maliwanag. Tumingin si Eric sa likuran ni Nicole at biglang naramdaman na parang si empty ang kanyang puso. Nicole. Hindi maiwasang sumigaw si Eric. Huminto si Nicole sa kanyang mga track at dahan-daang tumalikod. Ang ilaw ay nagbalik sa mga mata ni Eric. Sinabi ni Nicole, para lamang sa ginawa mo sa akin, nararapat kang mabugbog. Kung hindi, ako ang magiging isa upang talunin ka. Malamig ang tingin niya. Hindi na niya muling tiningnan si Eric at lumingon upang umalis. Ang mga itim na mata ni Eric ay ganap na bumagsak sa kadiliman at unti-unting naging isang taksil na ibabaw ng dagat, kalmado ngunit mapanganib. Ang isang ihip ng hangin ay maaaring maging sanhi ng isang malaking alon. Ang likuran ni Clayton ay bahagyang mabigat sa una, ngunit nang sinabi niya iyon, biglang nadama si Clayton na doble ang ginhawa. Kahit na matapos na mabugbog at nasaktan ang kanyang katawan, hindi ito naramdaman ni Clayton. Ang mga manunood ay hindi makakatulong ngunit makaramdam ng pagkabigla. Ano ang nangyayari dito? Si Eric Ferguson ay talagang nakipaglaban kay Clayton Sloan. Bukod dito, umalis si Nicole kasama si Clayton. Maaari ba itong ginawa talaga nito ang mga manunood na nag-isip tungkol sa nangyari? Sa kotse, ang driver ay nagmamaneho sa harap. Paminsan-minsan, ang driver ay sumulyap sa dalawang tahimik na tao sa likod na upuan. Si Clayton ay bumalik sa lahat ng nasugatan, ngunit nakakagulat na hindi niya tinitingnan ang kaunting galit. Tumingin lang si Nicole kay Clayton na may mabigat na tingin at tumingin sa malayo pagkatapos. Tinanong ng driver, Mr. Sloan, saan tayo dapat pumunta? Sinabi ni Clayton, home. Sinabi ni Nicole, ospital. Pareho silang nagsalita ng sabay. Sumimangot si Nicole. Paano ka makakauwi ng ganito? Pupunta tayo sa ospital. Tumawa si Clayton, na nabalisa ang kanyang sugat, kaya't siya ay kamandat. Di nagtagal, binigyan siya ni Clayton ng isang paglalagay ng hitsura. Hindi iyon malaki ang pakikitungo. Babalik lang ako at maglagay ng ilang pamahid. Kinurot ni Nicole ang kanyang kilay. Pinakamabuting kumuha ng isang pag-scan ng CT, baka may mga panloob na pinsala. Sinabi ni Clayton, okay, makinig ako sa iyo. Nakita niya na si Nicole ay wala sa isang mabuting kalagayan, kaya hindi niya igiit ang kanyang opinyon. Agad na lumingon ang driver at pumunta sa ospital na madalas na pinuntahan ni Nicole. Pagdating nila sa pasukan, tumingin si Clayton sa ospital sa harap niya at sumulyap sa driver. Pagkatapos ay lumabas siya ng kotse nang walang sinasabi. Binuksan ni Clayton ang pintuan ng kotse para kay Nicole at tinulungan siya dahil nakasuot siya ng mataas na takong. Gusto mo bang baguhin ang isang pares ng sapatos? Kabanata 1079. Maging paumanhin para sa iyo. Sa katunayan, si Clayton ay pinapanatili ang isang mas komportableng pares ng sapatos para kay Nicole sa kotse. Agad na tumanggi si Nicole. Siyempre hindi. Paano magkatugma ang iba pang sapatos sa aking suot? Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi at hindi ito iginiit.
Ang mga batang babae ay nagtitiyaga na hindi maaaring tumutol. Sa sandaling lumakad ang dalawa, ito ay mas mainit. Nakarelax si Nicole at napagtanto na ang jacket ni Clayton ay na-drape pa rin sa kanya. Nakasuot lang siya ng manipis na kamiseta, at siya ang nasugatan. Medyo malungkot si Nicole. Tumingin si Clayton sa kanyang mga patagilid. Ano ang mali? Inabot niya upang tanggalin ang kanyang jacket, ngunit nagmadali siyang pinigilan ni Clayton. Isuot ito. Katatapos ko lang ng away, kaya ang aking katawan ay nakakaramdam pa rin ng mainit. Tumahimik ng kaunti si Nicole at hindi nagpatuloy na mag-alis ng jacket. Tinanggap siya ng nurse sa tungkulin. Miss Stanton, maaari ko bang tanungin kung saan ka nasugatan? Ang nurse na ito ay nag-aalaga sa sugat ni Nicole sa nakaraan, kaya nakilala niya kaagad si Nicole. Ngumiti si Nicole at itinuro si Clayton. Mangyaring bigyan siya ng isang buong pag-check up ng katawan. Sinulyapan ng nurse si Clayton sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ang nasugatan na tao ay ang taong ito. Oo naman, sigurado. Ang nurse ay nangahas na hindi maantala ang isa pang sandali at agad na nakahanap ng isang wheelchair para umupo si Clayton. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Sa kilos ng mata ni Nicole, ang abled man ay eventually ay nakaupo sa wheelchair. Naramdaman ni Clayton na ang iba ay iisipin na hindi siya makalakad. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Clayton na napapalibutan ng isang malaking pangkat ng mga doktor. Kinakabahan siya kay Nicole. Ang doktor ay nagpapanatili ng isang disenteng ngiti. Si Ginoong Sloan ay malusog. Magiging maayos siya sa loob ng 3 araw. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga. Sa kabutihang palad, ito ay isang mababaw na pinsala lamang. Ang mga doktor mula sa iba't ibang mga kagawaran ay nagpadala sa kanila ng matyaga. Pagdating nila sa apartment, pinadalhan ni Nicole si Clayton sa itaas ng unang pagkakataon at nag-atubili ng labis. Pumasok ka. Aalis ako kapag pumasok ka sa loob. Hinaplos ni Clayton ang kanyang noo at naramdaman na medyo nawala. Tumawa siya sa isang mababang boses. Bakit pakiramdam ko ninakaw mo ang aking linya? Dapat sinabi ni Clayton ang kanyang mga salita. Namula si Nicole. Ako ba? Nasugatan ka, kaya syempre, kailangan kitang alagaan. Pumunta at magpahinga. Walang magawa si Clayton na itinaas ang kanyang ulo. Malalim at malabo ang boses niya. Nicole, kahit kailan, ako ang mag-aalaga sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Malinaw na nadama ni Clayton na ang pag-aalala sa kanya ni Nicole ay medyo labis. Ang paghinga ni Nicole ay panahunan, at ang katahimikan ay tumagal ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Malinaw ang kanyang tingin sa mga light ripples habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakaramdam ng isang maliit na sakit. Clayton, nararamdaman ko lang. Naaawa ako sa iyo. Mababa ang boses niya, ngunit naririnig niya ito. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya, ang kanyang paghinga ay agad na naging panahunan. Hindi inaasahan ang reaksyon ni Nicole. Alam nila na ito ay pekeng, at hindi mo ipinagtanggol ang iyong sarili, kaya walang nakakaalam ng katotohanan. Ito ay parang ipinanganak ka ng isang makasalanan, ngunit wala kang ginawa na mali, Clayton. Paano nila ito magagawa sa iyo? Sa pagtatapos nito, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Gayunpaman, narinig ni Clayton ang lahat, at ang tunog ng kanyang choking. Bigla siyang nakaramdam. Hindi niya ito makontrol at humakbang pasulong upang balutin siya sa kanyang yakap. Biglang niyakap siya ni Nicole ng mahigpit at binigyan siya ng tugon. Ang kanyang puso ay talagang nasasaktan para sa kanya. Nakakainis siya na maaari siyang manatiling isang malinis at banayad na tao na lumabas mula sa putik ng walang mantsa sa kanya. Napakaganda. Kabanata 1080. Umaasa sa iyo. Ang kamay ni Clayton ay labis na masikip. Malabo ang kanyang mga mata habang tahimik siyang nagsalita. Okay lang, Nicole. Okay lang ako. Lumaki si Clayton sa infamy bilang isang ilegal na anak na lalaki. Kahit na sa pamilyang Sloan, si Clayton ay isang mas mataas na ranggo na iligal na anak. Walang sino mang nagkakaawa sa kanya dahil naisip nila na ito ang parusa na nararapat bilang isang iligal na bata. Si Clayton ay pumasok sa mundong ito at kinasusuklaman ang mundo ang kanyang walang kabuluhang ina, ang kanyang walang pananagutan na ama, at ang kanyang walang lakas na sarili. Naiinggit niya ang kanyang masayang mga kapantay, na bubbly, maliwanag,
positibo, at ambisyoso. Sila lahat ay naiinggit niya. Gayunpaman, sa pamilyang Sloan, kailangang manahimik si Clayton. Hindi na kailangang gumamit si Clayton ng labis na pagsisikap sa pagpapanggap dahil ang pagiging tahimik at banayad ay naramdaman. Gayunpaman, siya ay may isang malamig na blooded, kawalang interes sa lahat. Ang pang-aapi at skiming ni Isaac ay walang kamali-mali, at ang puot ni Isaac kay Clayton ay napaka-agresibo. Nang unang ipinakita ni Clayton ang kanyang kahusayan sa Sloan Corporation, nakatanggap siya ng isang trahedya na suntok. Naisip din ni Isaac na tinapakan niya si Clayton sa putik at humakbang sa buong kanya. Kaya, tiyak na iniwan ni Clayton ang pamilyang Sloan. Inisip ni Clayton ang bawat paraan upang makakuha ng isang foothold sa Wall Street. Iyon ay dahil siya ay isang Sloan, at ang pamilyang Sloan ay makakakuha ng isang marangal na tao sa pangalan. Kaya, pagkatapos gumawa ng isang pangalan si Clayton para sa kanyang sarili, ang pamilyang Sloan ay hindi gagawa ng madali sa kanya. Naranasan ni Clayton ang pinakamabigat na kadiliman, ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto lang niyang makita ang ilaw at init. Sa kabutihang palad, nakita niya si Nicole. Humikbi si Nicole at kalaunan ay natagpuan na ang shirt ni Clayton ay nabasa. Hinaplos niya ang basa na lugar na may kahihiyan. Hindi kita hahayaan na maging ibuli tulad nito. Pumasok ka sa loob. Ang mga kilay ni Clayton ay bahagyang natwit. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang malumanay na browser ni Nicole. Malinaw niyang alam na malalim siya sa pag-ibig sa kanya at hindi ma-extricate ang kanyang sarili. Ang gabi ay nakakapinsala sa lamig. Si Eric ay nasa tabi ng kotse. Tumayo siya doon nang hindi nakasuot ng jacket. Ang kanyang mga manggas ay hinayla hanggang sa kanyang bisig, at nawala ang isa sa mga cufflink ng brilyante sa kanyang manggas. Ang isa pa ay baluktot na nakabitin sa iba pang manggas. Ang kanyang mga kalamnan ng bisig ay mahusay na tinukoy. Ang hangin sa paligid niya ay malamig. Ang kanyang mukha ay walang malasakit at makasalanan habang siya ay naninigarilyo. Inabot niya ang isang kamay sa kotse upang makakuha ng mas magaan. Hindi mahalaga kung paano niya sinubukan na magaan ang kanyang sigarilyo, walang apoy na lumalabas mula sa mas magaan. Ilang beses nang sinubukan ni Eric. Ang pagkabagot sa kanyang mukha ay malamig at malupit habang itinapon niya ang mas magaan na bumalik sa kotse. May isang kisap mata. Sa tabi niya, ang isang kamay na may hawak na isang matatag na siga ay naabot. Tumingin si Eric sa kamay at nakita si Quavon Sloan na nakatayo doon na may ngiti, na hinawakan ang kanyang iba pang kamay sa isang kilos. Ginoong Ferguson, mangyaring tulungan ang iyong sarili. Tumahimik si Eric ng 2 segundo. Ang kanyang mukha ay menacing at malabo. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang ulo. Ang mahina na apoy ay naiilawan ang kanyang malalim na mga tampok. Ang kanyang mukha ay mahigpit, at ang mga sulok ng kanyang mga mata ay bahagyang pula. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay hindi mahahalata. Parang umiiyak siya ng dugo. Salamat, Chairman Sloan. Ngumiti si Quavon at kinuha ang mas magaan. Malugod ka, Ginoong Ferguson. Sinabi sa akin ni Isaac na ikaw ay isang matuwid na tao at naalagaan mo siya sa kanyang pananatili rito. Dapat akong magpasalamat sa kanyang ngalan. Malamig na sumingit si Eric at kinagat ang kanyang sigarilyo. Husky at malamig ang kanyang tono. Hindi niya may save ang sarili, kaya huwag magmadali upang pasalamatan ang iba. Sa sandaling iniwan ng mga salita ang bibig ni Eric, ang mukha ni Quavon ay nagbago ng ilang beses. Ang paglaho ni Isaac ay talagang nakakahiya. Sina Eric at Isaac ay walang anumang kooperasyon na pinagsama sa pagitan nila, kaya natural, si Eric ay hindi pupunta sa mahusay na haba upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Isaac. Gayunpaman, ang nag-iisa dito na may kakayahang hanapin kung saan itinago ni Clayton si Isaac si Eric. Sa makatuwid, si Quavon ay nagpapanatili pa rin ng isang magaan na ngiti sa kanyang mukha anuman ang pagkabalisa niya.